excited. Alam niyo naman kung sinong nandito ngayon, di ba? But let me introduce you our President and CEO of UPS. Isa po siyang networker din, katulad natin. Pero nagsimula rin po siya as employee sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Diba? Isa po siyang CPA, Certified Public Accounts Pilipinas. Pero dito po talaga siya yumaman sa nagkaroon ng mga negosyo using yung networking. Dito po siya lumaki, nagka-negosyo at bumalik uli sa networking through GPRS. Isa po siyang, I would say, he is a visionary kasi parang ang laki ng nakita niya opportunity para sa atin, lalo ng mga OFW. Nung nakita ko nga nung una niyang punta rito, sabi ko, ito yung business na kailangan talaga ng OFW. Kasi lahat na nandito na kailangan natin. Expenses natin, kinonvert na sa income. Napakaganda. Brilliant mind talaga ang taong ito. At sabi nga ni Mami, kinukwento palagi, kailangan natin tulungan yung iba. Kasi maaaring tayo okay na, maaaring karamihan sa atin okay na, pero maraming pa rin OFW na hindi pa okay. Maraming mga kasambahay na hindi pa okay. Maraming kapamilya pa na hindi pa okay. So, kaya yung naisip na po niyan ito is talagang ginagamit na natin servisyo. So, meron po tayong kultura dito sa UPS na pag introduce po natin isang tao na napaka-taas na is we have to ano po tayo, 1 milyong palakpak, gano'n, 2, 3, hanggang 1 milyong palakpak. Sige po. Welcome po na si Mr. Manu. 1 milyong palakpak, 3 milyong palakpak, 1 milyong palakpak para kay Mr. Manu. Sino ba mga classmate ko sa Facebook dito? Siya. Ayan si Arnel. Hello. May bago po ba? Hi ma'am, nice meeting po. For mayor po. Ay, Manny Pascual. Ay, tagal na ako hindi nakapunta rito, mga 2 months lang. 2 months ba? Matagal na pala, no? 2 years. Sensya na kayo kasi medyo busy din talaga ako sa Manila. Marami akong mga obligations to do. Diba? Kasi hindi ko basta maiwanan yung business natin doon. Anyway, sa lahat ng first time na nandito, welcome po sa inyo. Doon sa mga patuloy na hindi nakakatulog, huwag kayong mag-alala, pare-pareho tayo. Diba? Kasi ganun talaga ang business natin. Sabi nga, pag online ka, dapat lagi kang gising. Tama? Kasi pag gising, merong pera. Pag tulog, nanang pera. Nako nyo po. So, actually, excited ho akong pumunta rito kasi kala ko nga, pagpunta ko rito tapos na yung pine-present nating product. Kaya lang nagkaroon ng konting delay. Pero don't you worry kasi nandun pa rin ako sa process ng integrating. So, kung di magawa ng provider natin, ako na lang gagawa ng solusyon para matuloy yung ating product dito. Nakaw niyo po. So, ang target natin is 2 months. May launch natin yung unified loading natin dito sa Singapore. Okay? So, sa lahat ng first time, ulitin ko, ako pala si Manny Pascual, no? Yun nga, tama si Neil. Networker din ako dati, diba? Actually, negative din ako sa networking. Si Ma'am ba nakapag-network na po ba si Madam? Marami. No, apir. Addict pa rin, addict. Iyan, yung sabi ko. Kasi alam mo bakit? Pag nabaliw ka kasi sa networking, kahit nag-work ka, isa lang inisip mo, wala na bang iba? Di ba? Totoo naman di ba? Kasi ako, nung first time akong na-invite sa networking, actually, lang ako na, 3rd year college lang kami nung na-invite ako. Sa totoo lang, ayokong sumama Kasi po, yun nga, nag-invite sa akin nung college days namin, tambay sa school namin, di ba? So, ikaw medyo masipag ka ng kaunti mag-aral. Tapos, ang hirit sa akin ng barkada ko, pag daw sa kanya nagyayaman na kami. Sabi ko, problema to. Hindi nakakapasa-pasa to, siyayaman na. Di ba? Siyempre, kahit ikaw naman siguro, medyo magda-doubt ka ng una. Diba? Pero siyempre, kaibigan ko siya. Kaya, medyo pinakinggan ko, di ba? Kasi na-excite din ako, di ba? Siyempre, ka-basketball mo lang, tapos bigla, yayaman na, di ba? Na-excite din ako. Kaya lang, habang kinukwento niya kung ano yung gagawin namin, tapos sinabi niya,
Mabenta kami ng toothpaste, shampoo, conditioner. Sabi ko, ang laki ng katawan ko na to, di ba? Magkakatok tayo, good morning, nag-toothbrush ka na ba? Parang hindi ko take. Pero, siyempre, kaibigan ko yon. Sabi ko sa kanya, parang maganda yan. Ituloy mo. Kaya lang, busy ako. Di ba? Pero sa totoo, ayoko kong sumali. Pero hindi ko siya discourage. Nakaw niyo po. So, to cut the long story short, noong 1997, nung in-invite niya ako, hindi ako sumama. Nakaw niyo po. 1997. Ito yung first time ko na-encounter ang networking. Pero year 1998 po mga kaibigan, ito na, graduate ka na, di ba? Accountant ka na, di ba? Masaya ho ba pag gumagraduate? Yes. Masaya. Sino mag-graduate dito? Yung iba? Hindi kayo gumraduate? Ha? Ha? Elementary, high school, college? So, meron pa mga out of school youth dito, ha? The joke lang, di ba? So, ibang feeling pagka gumagraduate ka, tama? Masaya hindi? Masaya. Masaya. Actually, napakasaya. Lalo na ng nanay mo. Bakit? Sabi niya, yes! Eto na! Eto na! Tapos, nung nag-apply ka, wala kang work. Tapos, eto na. Yun, nabuntis ka, di ba? Sabi, eto na yung problema ko. So, nadagdagan pa yung problema, di ba? So, 1998, masaya po kasi syempre, accountant ka na, may work ka. Kaya lang mga kaibigan, di ba? Lahat naman tayo, di ba? Pag-graduate natin, expect mo, sana man lang, malaki kita mo, mga 20 mil man lang. Tama? 30 mil. Nangyari, hindi. Hindi, di ba? Nung pag-graduate ka, umuuho yung pangarap mo. Tama, mali? Kasi sabi mo, ito na yung chance mo. Tama? Kaya lang nung nakita mo income mo, 7,000, 8,000, ano nangyari? Nawala yung pangarap mo. Tama? So, ako naman, okay din naman kasi nung time ko, 14,000 po yung income ko. As a newly grad. Okay na din sana sa binata. Kaya lang pong problema mo, kung hindi ka binata, bigla kang naging pamilyado. Naging pamilyado ba ako dahil nagkaroon ng asawa? Hindi po. Kasi namatay po yung daddy ko. So, ilan kami magkakapatid? Kaunti lang ho kami, 8. Bawg ho daddy ko. Tama? Mantang mo 8 kami magkakapatid, ako yung panganay. So, paano yan? Yung 14,000 ko, kailangan pagkasyahin ko sa mga kapatid ko. Ang problema po, kahit anong budget ko dyan, kahit anong tipid ko dyan, hindi ho kasya. Tama? Yun yung sistemang inaudit mo na. Di ba? Binudget mo pa. At binudget mo pa. Nasira na ho yung accounting principle. Wala ho talagang natira. Tama? So, noong 1998 po, sa totoo lang, na okay naman ako. Kaya lang, biglang nga ako ng problema din sa mga kapatid ko. Kaya noong 1998 po, kung meron taong desperadong kumita ng extra, kasama na po ako doon. Isa sa mga taong gigil na gigil kumita ng extra. Alam mo yun, yung pag nag-work ka pala, ang hirap maghanap ng extra income, di ba? Actually, halos lahat papasukin mo, di ba? Doon ako naniniwala ng tao pagipit, kahit sa patalim, kumakapit. Dahil po gusto nilang tustusan yung pangangailangan ng pamilya niya. Tama? Alam mo mga kaibigan, 1998 ako ganun din po. Diyan na po yung nagbo-bookkeeping po ko, nagtututor po ko. Ang dami kong sideline. Para saan po? Para lang masupport yung mga kapatid ko. Ang problema lang ho mga kaibigan, ganun pa din po. Kapus ho talaga. Tama? Lahat na, pinasok ko. Pati nga kapag ko-call boy, pinasok ko na eh. Kailan ko tinanggihan ho ako. joke lang, di ba? So, yung point ko mga kaibigan, ang logic, ang tao pagipit, talagang hahanap ng extra yan para ma-provide yung pangangailangan ng pamilya. 1998, ganun po ako kagigil kumita ng extra. Kaya lang po, nakakatuwa, noong 1998 po, meron ako nasa lubong na tao. Alam niyo, malayo pa ho sumisigaw na. Kasi noong 1997, nung nakita ko kami, ang lapit niya ho sa akin, pare, grabe to. Ganun ho. Noong 1998, sabi niya, pare, grabe talaga. Sabi ko, pamilyar. Di ba? Bakit po kasi noong 1997, in-invite niya po ako. Alam niyo ba magkano check-in niya noong 1997 nung in-invite niya ako? 600 pesos. Kaya lalo hindi ako naniwala. Pero noong 1998 ho kami, nung nagkita kami, ito na naman po yung pinakita niya. Sabi ko, ano na naman katarantaduhan yan? Di ba? Sabi niya, yayaman kami, 600 pesos. Tama? Pero alam mo, malupit ho mga kaibigan, sabi niya sa akin, pare, may papakita ko sa'yo. Naglapag ho siya ng cheque kapareho nito. May pagkakaiba lang po. Amount. Nakakita ho ako ng 88,000 peso check. Ma'am, kung kaibigan mo to, mainggit ka hindi. Maglalaway ka hindi. Alam mo mga kaibigan, hindi po ako naglaway. Alam niyo bakit? Laway na laway po ako. Ang tapos 88,000 na yan, di ba?
Plastikan na lang yan kung ayaw mo. Tama, mali? Tama, di ba? Alam mo mga kaibigan, na-shock po ako. Alam mo bakit? Kasi sa career ko po being accountant, hindi po madaling kumita ng 80,000. So, totoo lang. Bakit po? Yung boss ko na nauna sa amin ng 5 taon, ang kinikita ko 20 mil mahigit sa buwan. Yung nauna sa amin ng 10 taon, 30 mil mahigit sa buwan. So, ibig sabihin, hindi pa ako umabot ng 10 taon, alam ko na future namin. Tama? Kaibigan, sabi ko, paano ngayon yan? Ang dami kong pangarap. Kung eto lang income ko, hindi ko matutupad to. Ang malupit niyan, kasabay ko paminsan yung boss ko na pumapara ng taxi pa uwi. Sabi ko, yun ang future ko. Naniniwala kayo doon? Yes. Kaya noong 1998, mga kaibigan, nung nakita ko yung barkada ko, medyo na-shock ako. Nung nakita ko yung check niya, sa totoo lang, medyo na-stun ho ako. Kaya lang, di ba, naalala ko, accountant nga pala ako. Sabi ko, ikaw talaga, puro kakalokohan, di ba? Pati ako, dedenguhin mo. Sabi ko, gawa lang sa recto yan. Bakit po? Alam mo sa recto kasi, di ba, mabilis doon eh. Lahat pwede doon. Hindi ka graduate, 2.5 lang. Pagpunta mo doon, graduate ka na. Di ba? Gusto mo ng masteral, 5,000. Di ba? Kapapasok lang, di ba? Paglabas, masteral agad. Ganun kalupit sa recto, di ba? Kaya sabi ko, gawang recto lang yan. Alam mo sabi niya, para hindi kita maintindihan. Nung yung cheque ko maliit, ayaw mong maniwala. Nung cheque ko malaki, ayaw mo pa rin maniwala. Pare, bahala ka. Kung ayaw mo, okay lang. Basta ako, yayaman. Ewan ko ikaw. And this person began to walk palayo. Anong gagawin mo? Kailangan mo ng extra income. Lumalayo. Ha? Ha? Ano ganyan? A? Inom ka ng Sprite? Di ba? Sabi ko, hey, ikaw naman di ka mabiro, di ba? Ano nga itong 80,000 na to? Sabi niya, kung gusto mo malaman yan, sama ka sa office namin. Pero bago yan, punta tayo sa bahay namin. Tama? Alam mo, ina-expect ko itong barkada ko na to, taga-Tondo pa rin po. Di ba? Alam mo, paglabas namin sa school, kasi nakita kami sa PSB Manila eh. Paglabas namin, nakakita ko ng brand new car. Alam mo, sabi ko, grabe talaga si Din Peralta. Tataasan naman ang tuition fee. Ang malupit niyan, habang naglalakad ako, pasampalo kami, di ba? Bigla siyang huminto. Alam mo, bigla siya dumuko sa bulsa niya. At bigla may tumunog, kuk. Sabi ko, kotse mo? Sabi niya, Sabi ko, buksan mo na. Kasi may edad po ako ng 21, hindi pa ako nagkaroon ng kotse. Hindi pa ako nakasakay sa kotse. Bakit po? Pare-pareho kaming kulang sa pera. Nung nakita ko po yung kotse niya, maniwala ka sa akin mga kaibigan, medyo na-shock ho talaga ako. Bakit po? First time in my life na may barkada na akong di kotse. Kaya nung nakita ko yun, sumakay ho agad ako, hinanap ko yung babaan ng salamin. Hindi ko humakita. Power window pala. Na-leche na, di ba? Alam mo, iba yung feeling ko nung time na yon. Imagine mo ha, yung barkada ko naka 80,000. May brand new car. Ang malupit, hindi na ho siya taga-Tondo. Taga-Annapolis Green Hills na po siya at may condo unit. Guys, kaidaran ko ho to. Ito ho, tambay, ako masipag mag-aral. Ako ho, 14,000, masipag mag-aral. Ito, tambay, 80,000. Parang mali, ano? Dapat tambay na din ako. Tama? Nako niyo po, alam mo, ito po yung malaking palaisipan sa akin, paano nangyari yan. Alam mo, ang intention ko lang po noong 1998, hindi naman po sa sumali. Ang intention ko lang po, tignan kung totoo ang kitaan. Alam niyo bakit? Hindi ho ako nag-aral for nothing. I believe all of you here right now. Hindi ko kayo sasadya rito sa Singapore para kumita lang ng sakto. Tama? Kasi naniniwala ako kung ba't tayo nandito pare-pareho, dahil meron ho tayong pangarap. Kasi kung gusto mo lang kumita ng sakto, palagay ko nasa bahay ka na lang natin. Nasa Pilipinas na lang kayo. Tama? Huwag ho kayo mag-alala kasi pare-pareho tayo. Ako ho nag-aral mabuti kasi dahil din po dito. Kaya nung nalaman ko na yung barkada ko ganitong resulta, maniwala ako kayo sa akin mga kaibigan, na-shock ho ako talaga. Alam mo, sabi ko, pagdating doon sa seminar, sabi ko, grabe tong tao na to. Alam mo, yung tao umuuhuhu talaga. Alam mo, pag pumunta ka doon, nasa totoo lang, masasyak ka, bakit ang dami yung tao? Ang pinag-uusapan lang mo lahat, dreams. Palagay mo pag ito pinag-uusapan, may excite ka, hindi? May excite ka. Alam mo, tinanong nga doon, umatin ako 7, sa bungad ako mo po eh. Ang sabi sa akin, sino gusto yung mama? Ay, ako. Sumagakot, ako magakot. Lahat ng tinanong doon, tinataas ko kamay. Sino gusto sumali? Ako rin, oh. Napataas ako bigla. Kasi ako, alam mo bakit? Kasi, for the first time in my life, naramdaman ko po na yung ordinaryong taong katulad ko, pwede pa hong umasenso. Sa totoo lang po, kalimutan natin yung pinag-uusapan natin mula nang sumali kayo hanggang ngayon.
Totoo lang, ang nakikita mo na lang, unti-unting matupad ito. Pero alam mo sa totoo lang, marami sa atin nawalan na po ng pangarap. Tama? Correct. Kasi po nakita natin yung tinatawag na reality. Reality. Ano bang reality? Mahirap pong kumita ng pera. Kasi ito nga yung boss ko nga, mo 10 years, eto na. Sabi ko, hindi pa ako dumadating ng 10 years, eto na yung future ko. Kaya alam mo, nung umatin ako ng seminar, alam mo ano oras ang nagsimula? 2:00 ng hapon. Nakuwi ako sa bahay namin, 2 a.m. Bakit po? Paglabas namin, ang dami pinakausap sa akin. Pare dito, yayaman ka. Sabi ko, sige, yayaman. Pinakausap sa akin, janitor, factory worker, bodeguero. Alam mo, nung na-meet ko yung mga tao na to, ako medyo, di ba, kutis dumihin, di ba? Yung mga nakausap ko, mas kutis madumi sa akin eh. Janitor, alam mo, sobrang itim po. Alam mo ako, accountant, naka 5110. Lumapit yung sa akin, yung lalaki na yun na janitor ho, tsaka bodeguero. Alam mo, pareho sila naka-communicator. Bagong labas na communicator. At kababaho sa expedition, janitor ho. Sige nga, ikaw accountant, ano mararamdaman mo? Niloloko ko nito mga tao na to. Tama? Pero sa totoo lang, na-shock ako. Bakit po? Kasi itong mga tao na to na dapat less fortunate, ba't nauna pang yumaman sa akin? Ba't nauna pa silang nakakuha ng pangarap nila? Eh bakit ho ako? Nagsunog ng kilay, nagpagod ka-aaral, sinakripisyo lahat ng gimmick sa katawan dahil po dito, pero nangyari po, yung pangarap ko, naging pangarap na lang. Tama. 1998 ho, mga kaibigan, sumali ako. Alam mo, pag-uwi ko sa bahay namin, una kong kinausap mami ko. Talaga pong excited ako pag-uwi ko. Sabi ko, Mami, 2:00 na madaling araw, di ba? Mami ko nagising pa, pupungas-pungas. Alam niyo yung pupungas-pungas? Yung hindi maintindihan kung didilat o pipikit yung mata, di ba? Sabi niya, sabi ko, Mami, grabe. Yayaman na tayo. Ganun yung bungad ko. Sabi ng mami ko, ha? Yayaman ka? Sinilip yung orasan namin. Sabi niya, 2:00 na madaling araw, yayaman ka? Ano ka, call boy? Sabi ko, hindi mami, grabe to. Eh, mami ko, bilib ho sa akin yun. Di ba? Kinuwentohan ko. Inabot kami na hanggang umaga, kakakwento. Alam mo, pati mami ko, nabaliw. Anak ka, mahal na mahal kita. Basta yayaman na tayo, anak ka. Yayaman ho kami. Alam mo, kahit puyat, mami ko, pagising ko ng umaga na medyo puyat pa ako, may pagkain, planchado damit ko, ay talaga namang ramdam na ramdam ko. Mahal na mahal ako ng mami ko. Tama? Iba pala pag yayaman ka na, no? Mahal ka ng parents mo. Tama? Nako niyo po. Sabi, anak ha, ano ka ha? Basta galingan mo, anak ha, yayaman na tayo, di ba? Sabi ko, mami, yayaman na tayo. Alam mo, January po mga kaibigan, nagsimula kami dito. January 1998 ho kami nagsimula mag-network. Alam mo, sa totoo lang po, sobrang sipag ko. Alam mo, sobrang sipag ko po. Lahat ng dapat kausapin, kinausap ko na. Lahat ng mga katabi ko, kinausap ko na. Alam mo, pag naglalanso kami, di ba? Anong oras ng last time natin? 12 to 1. Binibilisan ko ho ang kain. Bakit po? Marami akong kasabay. Pag bilis ko ng kain, tiklop agad ako. Sabi ko, may papel at ballpen, sulat ako. Alam mo, pare, di ba, lahat may mga dreams. Isa-isa ko pinagpapaliwanagan. Alam mo, isa-isa rin yung nagkawala. Kinabukasan, no, hindi na ako kinakausap. Sabi sa akin, si Manny, recruiter, maglalaro tayo dyan. Alam mo, sa BSP, tawag ko sa akin, recruiter ho. Di ba? Imagine mga kaibigan ko, nagkawala, di ba? Dati madalas ang sumasabay sa akin, hindi na ho sumasabay. Di ba? Ito ho, malupit. Pumunta ako sa review school. Yung mga nangungopya sa akin doon, mga kaibigan ko, pinuntahan ko, sabi ko, may bagong technique para makapasa kayo. Pag upo nila, isang tumpok sa table, nagpaliwanag ko ng paliwanag. Oh. Isa-isa kong nagkawala. Buti na lang may natira isa. Best friend ko. Sabi ko, iba ka talaga. Tinuloy ko presentation, tinapos ka. Sabi ko, pare, maganda ba? Sabi niya, alin? Sabi ko, yung business. Anong business? Sabi ko, hindi mo ba naintindihan yung paliwanag ko? Sabi niya, hindi. Sabi niya, kanina pa ako present dito, hindi mo naintindihan. Sabi niya, ba't ka nakinig? Sabi niya, pare, pag umalis pa ako dito, wala ka nang kausap. Kasi siya na lang natira, di ba? Pero alam mo, nakakatawa po mga kaibigan kasi ganun man ang nangyari. 1998 po, nakakatawa po, tsumeki po ako. Alam niyo magkano first check ko noong 1998? Grabe po. 452.75 pesos. Malaki maliit. Ha, malaki maliit. Anong malakit? Malaki ho yan. Malaking kahihiyan. Di ba sabi ko, yayaman kami, 400 pesos, di ba? Pero alam mo, sa totoo lang po, okay lang sa akin yan, na-excite po ako. Alam mo ba't ako na-excite? Kasi at least nalaman ko, totoo yung checkehan, di ba? Wala nang napakahalaga na malaman mo na yung checking binibigay
Ay, totoo. Tama. Kaya lang po, nung tumanggap po ako ng cheque, may mas excited po sa akin. Yung mami ko po. Sabi ko, Mami, totoo yung cheque. Pinakita ko. 452. Wala na bang iba? Sabi ko, yan lang. Alam mo, sabi ng mami ko, ang tanga-tanga mo. Mantanga mo, believe sa akin yan. Pero ito, chineke ko. Tama? Pero alam mo, sabi ko sa kanya, Mami, okay lang yan. Kasi wala namang negosyong pagsali mo, malaki agad, lahat nagsimula, maliit din. Tama? Sabi ko, abangan mo next month. Alam niyo, pagdating ho ng February, hinataw ko talaga. Lahat ng dapat kausapin, kinausap ko. Katabi ko sa bus, di ba? Nakasabay ko sa pilahan ng taxi. Lahat po kinausap ko. Awa ng Diyos sa sobrang sipag ko po. Noong 1998, pagdating ng February, wala ho akong cheque. Sabi ng mami ko, ano nangyari? Mami, konting tiis lang. Kasi yung negosyo, tiis-tiis talaga yan. Later on, lalaki rin yan. Di ba? Pagdating ho ng March, alam mo nakakatawa, wala na naman akong cheque. Yung mami ko hindi na nagsasalita. Sabi niya, tigilan mo na yung katarantaduhan na yan. Niloloko ka lang yan. Di ba? Pagdating po ng April, tinodo ko po yung trabaho. Ang nakakatawa, wala na naman akong cheque. Sabi ng mami ko, scam yan, anak, scam yan. Nung yayaman gusto niya, nung walang cheque, scam na. Diba? Alam mo mga kaibigan, siguro kung kayo man, baka tumigil na po kayo. Tama? Guys, 21 anyos lang ako ng time na yan. Alam mo, nung sinasabi sa akin ng mami ko yan, at ako mismo nag-isip, sabi ko mukhang tama siya. Mukhang naloko yata kami. Tama? Imagine mo, ang dami kong kinausap, ang dami kong in-invite, lahat ng kaibigan ko naubos na. Wala na ho akong kaibigan. Bakit? Kasi alam nila, re-recruiting ko sila. Alam mo, after this time po, kinausap po yung upline ko. Sabi ko, upline, pwede ba tayo mag-usap? Kasi, sabi mo sa akin, 3 to 6 months, kikita ko at least mga 50 isang buwan. Sabi ko, bakit ganun? Pang-4 na buwan ko na, parang palabo ng palabo ng palabo. Tama? Na-experience nyo rin ba to? Yes. Alam mo mga kaibigan, sabi ko sa kanya, pare, ano ba talaga to? Lukuhan ba to talaga o hindi? Alam mo sabi niya, kasi pare, alam mo sa totoo lang, masyado ka kasing matalino. Sabi ko, anong minimin mo? Kasi pare, sobra kang galing. Ha? Anong sobrang galing? Sabi niya sa akin bigla, oh, pare dito dapat bobo ka. Sabi ko, niloloko mo ba ako? Alam mo ang point niya mga kaibigan, kasi ganito. Tingnan mo pare sa accounting, pag pinag-usapan ng accounting, di ba ang galing-galing mo? Sabi ko, oo. Pare ako, magaling hindi. Hindi. Tama. Pare tingnan mo sa MLM, kumikita ako nito. Tama. Ikaw nag-MLM, ito kinikita mo. Sinong magaling? Alam mo sabi niya, pare ang point dyan, meron kasing system. Yung system na yan yung system na inaral mo nung nag-accountant ka. Ito yung system na inaral ko nung nag-MLM ako. Ngayon pare, kung papairalin mo yung galing mo sa pagiging accountant mo, dito sa MLM, magkaiba po yan. Tama? Alam mo sabi niya, lagi kong sinabi sa yung dito tayo dadaan, sabi mo dito. Every time may sasabihin ako sa yung gagawin natin, sabi mo mas maganda to. Pag may sinabi ako, may mas maganda ka laging sinasabi. Ayan, sa sobrang ganda, nang alam mo, wala kang cheque. Anong logic mga kaibigan? Pag may gagawin ho kayong bagay, lalo't bago sa'yo, hindi ho tinatanong kung anong tinapos mo. Saan ka magaling? Ang pinag-uusapan, gusto mo bang kumita ng tama? Nako niyo po. Guys, alam mo, sabi ko sa kanya, ano ba talaga ang sekreto? Alam mo, sabi niya, pare open-minded lang. Kung magaling ka dyan, idol kita. Alam mo namang, dati pa, idol kita. Pero ang problema ko sa'yo, pare, masyado kang nagpapauna ng galing. Pare, itong mga dinadaanan mo na to, dinaanan ko na lahat yan. Kaya ang tinuturo sa'yo, yung pinakamabilis na paraan kung paano ka napapanik, para itong mga dinaanan ko, hindi mo na daanan. Nako niyo po, alam mo sabi niya sa akin, pare pauto ka lang muna sa akin. Pag sinabi kong kanan, kanan. Pag sinabi kong kaliwa, kaliwa. Pag sinabi kong tumalong ka sa building, sabi ko, niloloko mo na naman ako eh. Alam mo sabi niya, tingnan mo, sinabi ko lang tumalong ka sa building. Anong inisip mo? Diba sabi ko, tumalong ka lang, di tumalon. Talong ka lang. Tama? Anong punto? Maraming tao po pinangungunahan lahat ng bagay. Alam mo kung ba't ako tumagal? Dahil po, lahat po, inuuna ko yung sarili kong talent. Kung gagawin niyo itong business na to, di ba? The same way na ginawa ko dati, alam mo, pag pinaunan niyo po yung talent niyo rito, maniwala ka sa akin, tatagal ka talaga. Alam mo ba napakabilis lang kumita sa MLM?
Nung natutunan ko to, sabi ko, ganun lang pala kasimple. Meron nung talagang sistema. Yung sistema na yun, yun yung dapat yung matutunan. Na ako rin nung unang mga kaibigan, hindi ko ina-accept. Bakit? Feeling ko po ang galing-galing ko. Feeling ko lahat ang alam ko. Bakit po? Eh, syempre, medyo masipag ako nung nag-aaral ako, tama? Kaya lang ang problema ko, ang hirap hong makinig sa taong nangungope sa'yo. Tama? Kaya alam mo, sabi ko sa kanya noong 1998, sabi ko, pare, ito prangkahan. Pag balat ng sinabi mo at ang pinagawa mo sa akin, ginawa ko, yan bang chine-checkin mo, checheckin ko, alam mo sabi niya, pare, pauto ka lang muna sa akin. Idol kita, pero dito pare, ako muna ang idol mo. Later on, lahat ng talent mo, lahat ng diskarte mo, i-apply mo na. Pero ang point pare, kailangan yung basic system ng networking, kailangan matutunan mo muna. Alam mo, sabi ko sa kanya, pare, ganito na lang. Simula ngayon, pare, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, susundin ko. Pero pangako mo sa akin na yung chine-checkin mo, checkin ko. Alam mo, sabi niya, pare, hawak ka lang maigpit. Alam mo, mula nung May po, lahat ng ginagawa niya, paano siya mag-talk, paano siya mag-present, paano niya gawin yung business, alam mo, in-observe ko mabuti. As in, talagang kinopya ko siya. Kung makita mo ako noong 1998, hindi ako ganito kadaldal. Tahimik po ako. Ano, kaya nga course ko, accounting eh. Gusto ko wall-to-wall lang ang kausap ko. Tama. Kaya lang sabi sa MLM, pag magne-network ka, kailangan ngayon palang kakapalan mo talaga ang mukha mo. Kailangan ngayon palang gawin mo yung mga bagay na hindi mo na nagagawa dati kung related yan sa business mo. Alam mo, nangyari po, kasunod ko sa kanya, nung May, tsumeki po ako. 2,726. Alam mo, ginawa ko, lalo ho ko nakinig. Pagdating ho ng June, naging 5,174. Pagdating po ng July, grabe po, nag-20,000 na po yung check ko. Imagine mo mga kaibigan, paano kung hindi ako nakinig sa kanya? Paano nung ginagawa ko to, nag-back out na ako? Paano kung nahirapan ako, umayaw na po ako? Paano kung hindi ko siya pinaniwalaan sa sistema niya? Ba't ba tayo nag-aaral? Bakit po ba pag pumapasok ka sa work mo, sabi sa'yo, ano ka muna? Upo ka muna dyan, tuturuan ka ng gagawin mo, basic. Tama? Galing ka sa ganun kumpanya, ang galing-galing mo, pero pag upo mo dito, papa-adapt sa'yo yung tinatawag na sistema. Bakit? Kasi kakaiba to sa ginagawa mo dati. Pag alam mo na yung basic, tsaka mo idadagdag yung talent mo, natutunan mo sa iba. Tama? Mga kaibigan, ganun po nangyari sa akin. Kaya alam mo, tinanggap ko itong 20,000, alam mo, hindi na po ako pumasok. Nag-awol na po ako niyan. Bakit? Sabi ko, boss, you're fired. Huh? Kasi 14,000 lang ako doon, di ba? Dito 20,000, di ba? Pachika-chika lang, di ba? Alam, sabi ko, ma-maintain ko lang yan. Okay na, ma-maintain ko lang. Alam mo yun na nakakain sa networking. Pag hinataw mo to, hindi mo na ma-maintain. Kasi pagdating po ng August, nag-43,000 na po cheque ko. 21 anyos. Alam mo ba, pinapalitan ko yun sa BPI, sa baba. Pinapalitan ko. Pinalitan. Ang nipis. Sabi ko, miss, pwede ho bang papalitan ng tig-100? Aba, pinalitan. Ang kapal naman. Paldo-paldo ako, di ba? Uwi agad ako sa bahay namin. Bakit? Naalala ko yung mami ko. Di ba? Pag uwi ko, sabi ko, Mami! Alam mo, sabi namin ko, eto na naman yung buwisit. Buwisit daw ako. Di ba? Hindi na ako nagabot ng pera, buwisit na. Tapos nagdadrama na. Ako daw ang dahilan, ba't yung kapatid ko hindi nakapag-aral? Mantake mo yun. Sila nag-enjoy, ako sinisisi, di ba? Tama, kaya lang siyempre mami ko yun, di ba? Habang nagdadrama siya, inabutan ko ng 20 mil. Sabi niya, saan galing yan? Sabi ko, mami, manager na ako. Sabi niya, anak, mahal kita. Kanina, demonyo, hayop ka, di ba? Halos mamatay ako sa kinatatayuan ko, di ba? Iba talaga nagagawa ng pera, ano? Bumabait, ano? Alam mo, mga kaibigan, yun yung story ko na 1998. Guys, alam mo, dyan lang simula ang history ni Manny Pascual. Naka niyo po. Sunod-sunod na yan eh. September, October, November, December. December, check ko 84,000. November po, nagkaroon ako ng kotse. Hindi ako sanay mag-drive. Wala akong license. O, diniliver yung kotse sa bahay namin, di ba? Sabi ng mga kapitbahay ko, grabe si Manny, oh. Drug lord na. Drug lord daw ako. Mantakin mo, alis kasi ako, alas 2 ng hapon, di ba? Uwi ako, madaling araw, di ba? Aalis naman ako, hapon na naman, di ba? Tapos pagbalik ko, di kotse na. Adik! Nakaw niyo po? Alam mo ba nang nagkakotse ako, grabe ho talaga yung epekto. Lahat ng barkada ako sabi, buti ka pa, no? May kotse ka na. Buti ka pa, no? Samantalang dati, halos lait-laitin nila ako, di ba?
Alam mo, yan ho nagagawa ng resulta. Maraming tao po, nung nakita ang MLM, si ma'am, nakapag-MLM, iba rito nakapag-MLM na, magtaka ka kung bakit sa dami ng MLM na pinunta mo, hindi ka pa kumita. At kung kumita ka, bakit maliit lang ang kinita mo? Nako niyo po. Alam mo, noong 1998, ito yung lowest story ko sa buong buhay ko ng networking. Sunod-sunod yan, naging 150, 200, 300. Kumita ako dito ng 17.6 million. Wow! Yung my first company. Kaya po nagkaroon ng Manny Pascual Challenge sa buong Pilipinas. Kasi isa po ako sa young millionaire in our time. Travel ako sa Amerika, pabalik-balik. Nakakasawa din pala, no? Kasi libre eh. Tama? Yan po ang nagawa ng MLM sa akin. Ba't ko kinukwento sa inyo to? Kasi alam mo, hindi naman ho kayo sumali sa MLM for nothing. Tama? Hindi ho kayo nandito ngayon para magpagod at makipagkwentuhan sa akin. Kaya kayo nandito kasi nakita mo na may chance na tayong umasenso. Tama? Kasi alam mo, sa totoo lang, di ba, marami sa inyo, baka katulad din ni ma'am na nakadalawang network na, nakatatlong network na. Bakit ganun, Sir Manny? Eh, dami ko ng networking na sinali. Bakit ikaw lagi kang kumikita? Ba't ako hindi? Tama? Kasi alam mo, after ng Forever Living, napasali pa ako sa isang company. 8 months lang, kumita ako ng 8.8 million. After nito, may sinilem pa ako, nag-top. Ano sabihin mga kaibigan? Meron ako ulit-ulit ko nang niyo po, na ito rin yung dapat yung matutunan. Diba? Kasi alam mo, ang networking hindi lang to recruit mga kaibigan. Hindi lang to na, ay, kailangan ba marami akong invite? Kailangan ba track? Talatalak sa tao ba invite ko? Maniwala ka sa akin, hindi. Hindi po. Kasi hanggang ngayon po, yung downline ko sa sa UPS natin, ha? Ang downline ko lang ho, 4 lang. 4 lang yung downline ko. Ang nirecruit ko pa lang nga doon, isa lang no? Si Nams Pulong. Sino mga downline ni Nams Pulong dito? Siya ang isang downline ko pa lang. Siya. Isa pa lang. Pero ngayon, 2 na kotse niya. May bahay at lupa na siya. Kumikita na mahigit 100,000 sa buwan. Imagine mo, isa lang in-invite ko. Di ba? Kasi dare sa inyo na dumaan, di ba? Nako nyo? Anong point, mga kaibigan? Ito yung gusto ko matutunan nyo. Hindi ho ito madaling matutunan pag matigas ang ulo mo. Kung feeling mo ang galing-galing mo na, re-remind kita, maraming beses ka na nag-network pero hindi ka pa kumita. Nako nyo po. At kung gusto nyo kumita, kailangan nyo sundin yung sistema ko. Ulitin ko, hindi nyo kailangan napakaraming tao. Sa start talaga, kukuha ka ng tao. Pero, para paramihan ng direct mo ng ganong karami, alam mo, hindi ho ganun yung sistema. Diba? Kung nung araw sinasabihan tayo na kailangan maghakot ka na maghakot trak-trak na tao, mali po yung sistema niyon. Ever since po, nung nag-IGN ako, ang direct ko lang doon, 6 lang. Yung sa Forever ko, 9 lang ang direct ko. Pero lahat ng direct ko na yun, kumita po. Marami akong downline ngayon, mga milyonaryo na rin po. Bakit po? Kasi pag downline kita at pinili kitang direct, hindi po pwedeng hindi ka kumita. Kasi para piliin kita, kailangan tamang sistema ko ang a-apply mo. Kasi pag hindi, sasabihin ko sa'yo, balik ka na lang sa work mo. Kasi ang pinakamahirap sa MLM, sumunod ka sa taong di mo kakilala. Nako niyo po? Yes. Pinakamahirap yun. Sasabihin ni ma'am, Sir Manny, ba't ba ako makikinig sa'yo? May trabaho naman ako, di ba? Kumikita naman ako, okay naman ako, satisfied naman ako. Nandito na nga ako ngayon, di ba? Ba't pa ako makikinig sa'yo? Kung feeling mo okay ka na, don't do this kind of business. Kung feeling mo, pipitik-pitikin mo lang to, don't do this business. Kasi MLM is about building your dreams. And when you talk about your dreams, dapat you do it, whatever it takes. Why? Because you are dealing with your dreams. So when you deal about your dreams, you better decide whether you really want these dreams or not. Kasi kung tingin mo, pitik-pitik lang, yung resulta mo ngayon, pitik-pitik lang ho talaga. Nako niyo po? Gusto niyo talaga kumita ng malaki? Yes! Gusto niyo kumita ng malaki? Yes! Mag-decide po kayo. Nako, hindi ko sinabing mag-full-time ho kayo. Kasi po, hindi naman to kailangan i-full-time agad. Tama? Pero alam mo, marami, yung yumaman ho talaga rito, nag-full-time ho talaga sila. Tama? Pero they started part-time, just like you. Nako niyo po? So, anong gagawin natin, Sir Manny? Ito, yung tuturo ko sa inyo ngayon, dapat ituro nyo to sa mga downline nyo din. Diba? Kasi, hindi po pwedeng yung alam mo, ikaw lang nakakaalam. Dapat, alam din to ng mga
downlines mo. At dapat, consistently, minomonitor nyo siya dapat. Okay? Ano bang gagawin natin, Sir Manny? Gaya na laging tinatanong sa mga tao ko, you better ask the question why. Siguro this is the first thing you need to answer. Sir Manny, bakit nga ba? Kung tingin nyo po, nirarakit kayo ng tao nag-invite sa inyo, o ng mga taong in-invite kayo, don't do this business. Kung tingin nyo scam to, huwag nyong gawin. Kung tingin nyo, maglulukuhan lang ho tayo dito, huwag nyo hong gawin to. Pero nung nakita mo to, nung ginawa mo to, yung reason mo malalim. Yung reason mo about your family. Palagay ko dapat ka mag-MLM. Bakit po? Ano bang dapat sa pamilya natin? Our family deserves the best. Lalo yung mga anak natin. Kung may mga bagay kang hindi maibigay sa anak mo, hindi niya kasalanan yun. Hindi rin mo kasalanan actually. Pero ang pagkakamali mo kasi, nakalimutan mo mag-decide na kailangan baguhin mo yung buhay ng pamilya mo. Naku niyo po. Kalimutan niyo lahat ng topic na to. Kalimutan natin tong MLM. Balik ka doon sa reward mo. Sulat ulit natin tong dreams mo. Anong panahon, anong chance nakita mo yung sarili mong kotse, yung bahay at lupa mo, yung savings na gusto mo sa retirement mo, yung travel na gusto mo, matutupad mo? Kailan? Papaano? Saan? Sa present situation mo ba ngayon, kaya to? Kaya ba lahat to? Alam mo, sa totoo lang, kahit nandito kayo ngayon sa Singapore, ang sagot dyan, dito nga sa bahay at lupa, nahirapan ka. Tama. Kasi pag nandito ka sa Singapore, sa totoo lang, yung income natin dito, ano lang din, halos survival lang din. Tama, mali. Kung yung kinikita mo rito, sa Pilipinas mo binabato, yun, sigurado, pwede to. Pero nandito tayo kasi. Tama? Anong logic, mga kaibigan? Hirap ho talaga kahit nandito tayo sa ibang bansa. Kaya naman sabi ng iba, nagtitipid talaga ng todo para pag-uwi, merong business. Naku niyo po, yun yung sakripisyo mo. Tama? Ngayon ang tanong, saan ba talaga pwedeng matupad to na mabilis? Alam po, yan. Ganyang kaganda yung pinag-uusapan natin ngayon. Alam mo bakit? Lahat ng ito pwedeng mapadali yan. Provided, you're decided to do it whatever it takes. Tama? Kasi marami sa atin, konting himas lang, konting palo lang, konting rejection lang, ayaw na. Tama? Sinabihin lang na hindi totoo yan, ayaw na. Tama? Alam mo, mga kaibigan ha, kahit hindi UPS, kung meron kang networking na napupusuan mo, na love mo talaga at feeling mo, doon ka tatama, you give 100% of your heart doing that kind of business, I tell you, tatama ka. Kahit hindi UPS, I'm telling general. Kasi when we talk about network marketing, it's about building your dreams, building a lifestyle to your family. But, you need to decide kung gagawin mo talaga siya o hindi. Alam nyo ba, ako, nandito ako sa harapan nyo ngayon, alam nyo, wala pa akong tulog. Natapos kami kanina doon sa opisina, 12 o'clock, tapos nag-meeting pa kami, inabot kami ng mga 1:30. After nung 1:30, pag-uwi sa bahay, nag-impake lang ako, diretso na ako dito sa puntang airport, Singapore na. Imaginein mo yung sinasakripisyo ko para sa business na to. Tapos, tatanungin niyo ako kung ba't ganito result ko. Kasi, una pa lang nag-decide na ako. Nasabi ko, gagawin ko to kasi para sa family ko. Naku niyo po, alam ko pare-pareho tayo ng senaryo. Lumayo ka sa asawa mo, lumayo ka sa pamilya mo, nandito ka. Tama, mali? Tama. So, nag-decide ka na para dito. Kaya lang, pagdating mo dito, na-realize mo, kakapusin ka pa din. Naku niyo po? So, since naintindihan mo na, at nakita mong MLM ang pwede magbigay sa'yo, sagutin mo ngayon, seseryosohin mo ba to o hindi? Alam mo yung mga taong seryoso sa MLM? Ito yung mga taong walang kasi-kasi. Walang kwan-kwan. Paglabas ng opisina niyan, nagne-network na yan. Paglabas ng trabaho yan, wala ibang pinaplano yan, kundi MLM na. Nako niyo po, kung ano mang MLM yon. Kaya na nagkataong UPS tayo, so UPS yung topic natin, tama? Pero I'm telling in general, pag nag-decide ka na mag-MLM, kahit anong MLM yan, pag seryoso ka, maniwala ka sa akin, tatama ka talaga. Kasi ako, yumaman ako sa networking. Kung naghahanap kayo ng resulta at taong tumama, yung nasa harapan nyo, naging millionaire. Actually, hindi multi-millionaire po ang inabot ko sa networking. Imagine mo, first company ko, 17.6 million. Diyan lumabas yung aking 40 plus door apartment.
'Di ba? Ngayon nag-UPS ako. Meron akong tracking, meron akong taxi fleet, meron akong mga mineral water, may laundry, motor parts, may hardware. Lahat yan kataas ng MLM. Why? Kasi the very first time na decide ako na babaguhin ko ang buhay ko at nakita kong MLM, sabi ko, kapit tuko na ako dito. Kung ano man yung dapat gawin para kumita ako sa MLM, sabi ko gagawin kay mapuyat, okay lang kahit walang tulog. Tama. Kaysa naman walang gising. Tama. Nakaw niyo po. Maraming rejection, okay lang yan. Alam mo bakit? Hindi naman nakakamatay ng rejection eh. Ang nakakamatay, wala kang makain sa pagkainan. Tama. Anong saya ng magulang ka na pag may ni-request yung anak mo na ibibigay mo o yung nag-request yung anak mo, napalo mo pa dahil wala kang maiabot? Tama, mali. Guys, lalo na yung parents nyo. Kayo ang inaasahan nila. Ilang panahon na lang, hindi nyo na sila makikita. Kailan nyo gusto mong ibigay yung pinakamasarap man lang na buhay na matitikman nila bago kayo magkahiwa-hiwalay? Kailan? Naisip nyo yan? Ngayon, tanong. Bakit ka dapat mag-decide? Bakit mo dapat seryosohin? Kasi maraming tao ho, sinisising MLM, napuyat lang ako, napagod lang ako. Pero alam mo sa totoo, pinitik-pitik mo lang kasi, kaya ganyan ang resulta mo. Nako niyo po, ito talagang dapat mo masagot. Kung bakit tayo dapat mag-meeting, bakit tayo dapat mag-usap, at bakit tayo dapat magsama-sama. Kasi kung di malinaw sa iyo ang why mo, lahat po, useless na. Bakit ka magne-network? Bakit nga ba? Family mo ba? Sarili mo ba? Ano ba talaga? Nako niyo po, ako mga kaibigan, alam mo, I'm so thankful na involved ho ako sa MLM. So, totoo lang, kung ano yung nadadaanan nyo ngayon, dinaanan ko yan. I changed my friends. Sa totoo lang. Alam mo ang friends ko ngayon? Yung kasama ko sa network. Yung mga kapanalig ko, nayayaman kami. Tama? Sila po ang mga kaibigan ko. Lahat ng kaibigan ko, dating kala ko kaibigan ko, hindi ko pala sila kaibigan. Kaya sila dumidigit sa akin kasi kailangan nila yung skills ko sa accounting, kailangan nila magpaturo sa akin. Tama? Pero alam mo, ito hong dapat yung sagutin. Bakit, Sir Manny? Bakit nga ba? Diba? Kasi, yung MLM, pwedeng ibigay yung pangarap mo in a short span of time, provided you are so serious doing this kind of business. Kasi saan ba tayo pwedeng kumita? Diba? Yung income natin, saan pwedeng makuha? Number 1, employment. Ito, prangkahan. Kayo ba nakikita nyo yayaman kayo sa ginagawa nyo? Totoo, nakikita nyo ba? Nakita mo ba pag lagi mo pinagtitimpla ng kape yung boss mo, yayaman ka, ay boss, this is your coffee. Yayaman ka? Unless kabit ka niya. Tama. Pero sa totoo, hindi pa din. Tama. Kahit maniwala ka sa akin o hindi, pero believe me ako, believe ko, hindi ka talaga yayaman dito. Kasi kung meron man taong yumaman sa pag-empleyado, ito yung mga taong piling, pili talaga. Tama, mali. Tama. Eh sa pili, palagay ko hindi tayo napili. Tama, kakasama tayo eh. Tama, mali. Tama, di ba? So, ang point mga kaibigan, dito wag na ho tayong umasa. Kasi hindi ho tayo pwedeng yumaman dyan. Kasi yung yumayaman lang ho dyan, yung may-ari ng company. Di ba? Naiinis ka sa networking? Eh, nakakainis ang networking. Alam mo ba yung employment? Networking din yan. Oh, tingnan nyo. Ito yung CEO, President. Siya may concept. Ano ginawa? Kumuha ng President. Kumuha ng Vice President. Kumuha ng Managers. Kumuha ng Supervisors. Kumuha ng hanggang umabot sa Guard. Siya yung pinaka-downline natin. Guard. Tama? O, di ba networking din yan? Bilog-bilog. Lahat bilog-bilog. Tama? O, sino yumaman? Siya lang. Kasi ang tawag sa atin dito, employee. Di ba? Eh, hindi ako vice president dyan. Employee ka pa din. Di ba? Sweldo sa akin dito, 100,000. O, kasi nga, head ka ng employment. Actually, pinaganda lang to eh. Slave yan. Naniwala kayo doon? Sa totoo lang, binago lang yung term. Yan po siya. Pero networking din siya. Saan pa pwede? Business. Ngayon po, ano bang business na sikat ngayon? Franchising. Sino rito merong 34 million? McDonald's yan. Jollibee. Kaya hindi. May mas mura. Inasal. 18 million.
May mas mura pa dito. Ha? GPRS 1.2. Ha? Ha? May mas mura. UPS 398. Takaw niyo po? Business po ang uso ngayon. Bakit po business? Kasi dapat makaisip ka ng concept na kakaiba. Dapat makaisip ka ng concept na kakaiba. Marami hong nakakaisip ng concept na kakaiba, kaya lang walang pera. Kasi kung may concept ka at walang pera, useless pa rin yung concept mo. Sasabihin mo na lang, naisip ko na yan eh. Naisip din niya eh. Tama? O, yan po, yumaman. Kaya hindi? Hindi. Tama? Ano pang uso? MLM. Network marketing. Pareho lang po yan. Alam mo ginawa ng may-ari? Yung concept, naisip niya, kinapitalan niya, kaya lang hindi kayang tapatan yung malalaking kumpanya. Alam mo ginawa? Kaysa magbayad sa advertising company, kay Michael Jordan, kay Kobe Bryant, binigay ho sa member. Yan po ang concept ng MLM. Yung concept niya, paramihin. Katulad nito, pinarami niya ang tao through salary. Tama, para magsilbi to, para tumakbo yung concept niya. Sa MLM po, imbis na isweldo sa mga tao, sinweldo at binigay sa mga taong humahataw. Kaya po malaki ang commission nila. Pero ang concept nila pare-pareho ay isa. Yung tinatawag na law of leverage. Anong sabihin ng law of leverage, di ba? Multiply your time through others. Mga kaibigan, yan ang concept. Yan ang concept ng mga mayayaman tao. Yan din po ang concept na ginagamit natin sa MLM. Kaya huwag kang magtaka, maraming taong yumaman sa MLM. Alam mo, sa totoo lang, pag pumunta ka sa Pilipinas, ang dami na pong yumaman sa MLM. Noong araw po, ang tawag dyan, fad lang. Ay, nako, MLM para sa mga taong desperado yan. MLM para sa mga taong walang magawa yan. MLM, ako, Diyos ko, walang kwenta yan. Noong araw. Pero sa dami po ng resulta, pumunta ka ngayon sa Harvard, subject na siya. Pumunta ka sa Pilipinas, sa Lasal, Ateneo, course na po siya. Pag-usapan natin yung mga mayayaman tao, sila Bill Gates, sila Donald Trump, Robert Kiyosaki, anong sinasabi? If I will start all over again, I will put up my own networking company. Anong meaning, mga kaibigan? MLM po is the wave of the future. Yes. Naku mo? So, kung di ka sasabay, mapag-iiwanan ka. Anong punto? Kung nakasakay ka na, ang kailangan mo lang gawin ay magseryoso. At alamin kung talagang titirahin mo ba to o papatira mo sa iba. Nako niyo po? Kasi pag hindi ka seryoso rito, lalaruin ka rin nito. Pag hinarot mo to, haharutin ka din. Pero pag hinataw mo to, yung resulta mo, hahataw din. Maniwala ka sa akin. Nako niyo po? Kasi tinan mo, yung nasa harapan niyo ngayon, ganun po ang nangyari sa akin. Diba? Alam mo ba, kahit wag na ako mag-talk dito, tuloy ito eh. Kahit wag ako mag-network, tuloy po yung pagyaman ko. Anong point, mga kaibigan? Naintindihan ko kasi to. Alam mo, gagawin niyo po pag kumita kayo sa networking, ito, tuturuan ko kayo na ginawa ko. Diba? Unang gagawin mo, mag-MLM ka. Pag nag-MLM ka, kikita ka. Pagkita mo po, malaki, maliit, kailangan matuto kang mag-save. Yan ang sikreto. Kasi maraming tao na nag-MLM kumita, bumili ng kotse, bumili ng ganito, bumili, susunod din na nakabayad, wala na lahat. Nako niyo po? Dapat pag nag-MLM ka, kumita ka, save ka muna. Pag nag-save ka, magbi-business ka. Kahit maliliit na business, tsaka ka palang bibili ng kotse, ng house and lot. Saan galing pinabili mo? Hindi ho galing sa kinita mo, galing po sa kinita ng business mo. You save 10% of what you are earning today. Whatever earning meron ka ngayon, you save 10%. Sabi niya, paano sir kami makakasave niyan? Kulang na kulang yung sweldo ko. Hanba, sinweldoan kita ng 20,000 ngayon, ma'am. Ano ka, 20,000. Nawalan ka ng 1,000. Mamumuhay ka ba sa 19,000? Mamumuhay ka pa rin? Pipilitin mo mag-cash in 19,000? Yes! Anong point, mga kaibigan? Kahit nga gawin ko 20% yan, pag nawalan ka nun, bubuhayin mo pa rin ang sarili mo sa natitirang perang hawak mo. Anong punto? Mas mahilig ka kasing mag-splurge. Guys, itong sikreto ko.
Lahat ng business ko po, dito nagpupunta. Kung meron mo na akong mga binibili ngayon, hindi po galing sa income ko. Galing sa income ng income ko. Yung po ang ginagawa ko. Bago ako bumili ng isang bagay, guys, galing yan sa income ng income ko. Anytime, pwede ang bumili ng Ferrari. Kahit 2, 3, 4, kaya ko. Pero mas gusto kong bumili ng taxi. Nako niyo po? Kasi generate ng income. Nagsimula ako mag-taxi, 1 unit lang. Ngayon po, 34 unit na siya sa EDSA. May truck po ako, isang dump truck ko, 1.5 million. Ngayon po, 4 na yung dump truck ko. Yung kinita nila, pumili. Ngayon, bibili na naman si April ng isa. Saan ang galing yun? Dito po. Pero nag-start siya lahat sa MLM. Ako niyo po? Ngayon, kung tatanungin niyo kung yayaman kayo dito, tirahin mo lang ng todo yan, seryoso ka, maniwala ka sa akin, yayaman ka dito. Sa MLM. Ulitin ko, kahit anong MLM. I'm not against any MLM. Ang point ko, basta MLM at sineryoso mo, tiyak kong yayaman ka. Nako niyo po? So, you better decide, ano bang MLM yung siseryosohin mo? Nako niyo po? Yan, no? Why? Why MLM, Sir Manny? Kasi, pag employment nga, your dreams will remain to become a dream. Nako niyo po? So, you better decide, ano ngayon ang hatawin ko? Anong MLM? Ngayon, pag sinabi mong UPS, kami ngayon yung kasama mo. Wala kang choice. Araw-araw mo kami makikita sa internet. Ano, okay lang ba sa'yo yun? O, sinabi mo okay lang, tirahin na natin to. Tama? Alam mo, meron na kayong ganitong opisina, oh. Alam mo ba, you're so blessed. For ilang years na, almost 2 years, I keep on supporting this office for you. Diba? Although minsan, sabi ng accounting ko, sir, kendo na, ganyan. Sabi ko, okay lang yan, you go. Diba? Kasi I have big plans in Singapore. Kaya nga bumaba ako dito kasi ako na mag-aayos para siguradong matapos, diba? Kasi pag na-set up natin yung mas puputok yung trabaho natin dito. Pero yun nga ang point ko, mga kaibigan. Dapat bago tayo maghiwa-hiwalay, tanongin yung sarili nyo. Kung magpapagod ka lang ba o siseryosohin mo talaga. Ako niyo po. Ito muna, bago ka lumalim. Kasi pag ito hindi malinaw, di ba? Yung purpose mo hindi mo alam, wala kang pupuntahan. Ako niyo po. Malinaw, malabo? Malinaw. Naintindihan niyo po? Yes. So lahat ho kayo mag-MLM? Yes. Lahat ho ba kayo seryoso? Yes. O, anong gagawin natin ngayon? O, sige. Paano ngayon kami, sir, mag-start? O, ito. Ha? Gagawin niyo po sa start ganito, di ba? So, pag talagang decided ka na mag-MLM, ganito po pag-build ng network. Okay? Ang gagawin niyo po, magna-numbers game po tayo. Anong numbers game? Ganito po yan. Is multiplication. Okay? Multiply. So, yan po siya. So, siyempre, meron kanyang prospect list. Tama? Hindi pwedeng wala kang prospect list. Dapat meron kang suspect list. Okay? So, invite ka. Ngayon, habang nag-i-invite ka, it is a must. Di ba? It is a must for you and me to learn every single detail. So, alam nga naman, tagal-tagal mo na, hindi ka pa sanay mag-ONE. Baka bigla may tanong sa akin, patay tayo nito. Ito yung what is the business eh. Tama, mali? Tama. So, dapat, ikaw mismo, sanay kang mag-present. Hindi po pwedeng hindi ka sanay mag-present. Kasi pag may business ka at hindi mo alam i-present, ay hindi ka kikita. Parang nagtayo ka ng hardware, sabi sa'yo, pagbilhin na ng tornilyo, wala kami yan. Lock is, wala. Yung pala, yun ang tinda mo, wala kang alam. So, kailangan po, alam mo, by heart, yung business. Ano yung pag kinukwento mo siya, dapat, ma'am, alam mo, dapat with emotion siya. Dapat with feeling siya. Bakit? Kasi, love mo yung product na ginagamit mo. At dapat sanay ka mag-TWO. O, alam niyo lahat to. Ito yung technical, di ba? Ito yung usage ng system. And yung DOT. May nagdi-DOT na ba dito? Wala pa. Sige, magdi-DOT tayo mamaya, no? Ito yung on how to do the business. Di ba? Actually, nagpahapi ako kanina. Kailangan sanay kayo niyan. Kailangan every week may magdi-DOT dito. Kasi po, hindi ho lahat power na power talaga minsan. Kasi,
tandaan mo kahit na yung apoy, ay yung kahoy, naglalagablab yan, pag nalagyan ng mga tubig na basang-basa yan, mamamatay hindi? Mamamatay. So, kailangan ulit bumalik. Doon sa mga naglalagablab, pag lalabas niya, mas naglalagablab na ulit. Tama? So, kailangan po yan. Ano pa? ABC rule. Kailangan nyo po to. Napakahalaga po ng ABC rule. I-span ko sa inyo yan. Ano pa? Meeting after meeting. Ito po yung ginagawa after ng ONE. Tama? Ano pa? Mindsetting. So, kailangan kayo mag-mindset. Ang tawag dito, paradigm shift. So, dapat maparealize mo sa kanya yung difference ng pag-empleyado, yung kanina discuss ko, at mag-MLM. Ano bang diferensya niyan? At bakit MLM yung dapat niyang piliin compare sa pag-work niya? So, dapat maipaliwanag. Dapat maintindihan bakit niya gagawin yung business na ino-offer mo. Kasi pag hindi niya naintindihan yan, magre-recruit lang yan, titigil na. Magjo-join lang yan, titigil na. Dapat, unang-una pa lang, bago nyo hatawin ng todo yan, alam niya yung mindsetting niya at kung bakit siya dapat mag-commit. Alam niya dapat yan. Alam mo dapat yan. Hindi pwede. Ako niya po. So, dapat alam niyo to. Ang dami pa niyan actually. Paano mag-home party, paano mag-one-on-one, paano mag-table talk, paano mag-mirroring. Yan yung mga aaralin mo po. Habang nag-i-invite ka pa isa-isa, sino magtotok dyan? Itong policy, si upline. Wag na wag ikaw magtotok pag yung invite mo, friend mo. Bakit po? Alam nilang wala kang pera. Alam nilang mangungutang ka. Yayaman ka, nangungutang ka nga. Tama, hindi ho sila magjo-join sa'yo. Ang tawag po dito, ABC rule. Pag downline kita, lahat ng referral mo, ako ang magpe-present. Rule ho to, ha? Lahat ng recruit ng downline mo, ikaw dapat ang magpe-present. Ano naman gagawin mo? Habang nagpe-present si upline, wala kang gagawin kundi copy and learn. Panoorin mo paano siya mag-opening, paano siya mag-closing, paano siya mag-mindset. Nakuha niyo po? Bakit po? Ano ba business natin? Multiplication. Paano kung si A, ibang mag-present ito, ibang mag-present, tapos lahat kayo dito, iba-iba ng presentation. Alam mo yung matin dito, pag 20 attend na? Ano ba talagang presentation? Mantaka mo, naka-20 attend na, hindi pa alam yung presentation? Bakit po? Eh, iba-iba kayo na sinasabi. Naintindihan niyo po? Anong logic? Duplication is the key. Kaya nga po, OPP, operation, paulit-ulit. Tingnan niyo po, yung franchise tuba ng McDonald's sa Singapore, sa UAE. Pare-pareho yan. Kaya po ang tawag dyan, concept. Naintindihan niyo po? Eto po, pag ganitong business gusto mo, kailangan mo ng maraming kapital para mag-set up kasi concept na siya. Ngayon, ang kabaliktaran ho niyan sa MLM, mag-spend ka talaga ng time to teach, how, guide. Kaya mo ba? Ha? Pwede na rin, no? Hindi makasagot. Paano na yaman yan? Nakuha niyo po? So, dapat copy, learn. Copy, learn, and multiply. Dapat yung sinasabi ko, pag o-opening pa lang ako, nakikinig sa akin downline ko, pag present ko ngayon, sabi niya, go and multiply. Go and multiply. Sabi ko na, go and multiply. Dapat, halos lahat na sinasabi mo, nasasabi ng downline mo. Kasi pag kinausap natin to, sinabi ko ganito, sinabi niya ganito, ang sabi niya, paulit-ulit nga. Tama? Pag hindi mo na-master yan, daig ka pa ng parot. Mantang yung parot, hindi tang utak. Na-master yan, pogi. Nakikinig lang na-master yun. Tapos ikaw hindi mo ma-master, gusto mo yumaman. Oh God, hindi ka yaman yan. Naintindihan niyo po? Malinaw, malabnaw? Malinaw. Arnel, turo mo to, ha? Nag-video ka niyan. Dapat maturo mo to. Ikaw to. May mga magjo-join yan kasi nag-join lang. May magjo-join yan kasi gusto lang. May magjo-join kasi kahiyaan lang. May magjo-join kasi napilitang mag-join. May nag-join kasi wala lang. Tama? Pero magjo-join dyan, may magjo-join dyan na katulad mo. Singgigil mo.
Sing excited mo. Sing baliw mo. Sing buang mo. Ikaw pa ang pinapalo up. Meron wala? Meron. Pag nakita mo yan, ang tawag ho dyan, alas. Agila mo yan. Ano ba ang agila? Tandaan niyo tong agila, ha? Ha? Oh, ito mga attitude ng agila. Dapat maklasify mo na ngayon daw mo kung agila o malas. Ha? Agila o alas. Ano? Alas o malas. Okay? Ano yan? Gigil na gigil. Buang na buang. Di ba? So, totoo lang. Meron ka ba nakitang yayaman, hindi buang? Kamusta ka? Ito, payaman. Walang ganon, di ba? Pag tinanong, kamusta? Ako ba? Bakit grabe? Tama, mali. Tama. Saan ka nakakita ng tumama ng loto? Tumama akong lote. Ilan? 150 million. Meron ba ganon? Wala. Di ba? Pag yung tao yayaman, alam mo, hindi mapakalian. Halos, di ba? Kung alam mo, tumama ka ng 60 million ngayon, anong pakiramdam mo? Di ba? Di ba? Hindi ka halos makareact. Tama? Tama. Paano kung makukuha mo pa siya next year? Siguro yung kalendaryo, panitingin mo, di ba? January. Pinupunit mo siguro yung kalendaryo, di ba? Ang tagal. Kasi alam mo, tumama ka. Tama? Tama. Ganun dapat ang feeling mo when you set your dreams. MLM, nayayaman ka dapat ngayon pa lang. Alam mo, ramdam mo. When you speak in front of people, ramdam mo, nayayaman ka. Ibang klase ka mag-present. Bakit? Deep inside you, ramdam mo, natatama ka. Sabi nga fake it until you make it. Tama? Yes. Nung first time ko mag-drive ng kotse, di ba? First time ko nag-goal mag-kotse. Di ba? Nag-goal ako, Toyota Corolla Pag nakikita ko yung dumadaan ng kotse, yung Corolla, pula, nakikita ko yung driver, alam mo sino? Sabi ko, ako yun na. Nakikita ko na yung sarili ko, ganun ako kabaliw. Pag nagtotoko ako sa crowd, binabanggit sa kanila, maniwala kayo sa akin, this December, lalabas po yung kotse ko, Toyota Corolla pula. Alam mo, sobrang baliw ko. November pa lang, nagkaroon na ako ng kotse. Bakit po? When you think of your dream, you think of it as if you are already arrived. Naka niyo po? Claim it. That's free. Di ba? Meron ko ba nakita yung pangarap, binubulong pa? Ano gusto mo? Gusto ko ng kotse. Nagyayaman yan. Kaya kotse mo, matchbox. Dapat pinagyayabang mo. Bakit? Pag pinagyamang mo na, kahihiyan mo pag di mo nakuha. Yayaman ako! Yayaman ako! Sabi niya, mayaman ka na. Malapit na, ha? Di ba? Hindi mo pwede yun. Dapat pag sinang yayaman, tanda mo, pag yaman ko pa, ni Diyos, hindi kita lilibre. Siyempre, nakita yung excitement mo, sabi, sasali na ako, baka yumaman nga yun, di ba? Sa sobrang baliw mo, di ba, marami ka napepresentahan, sobrang baliw mo. Alam mo, hindi ka pa napepresent, join na. Paano, pepresent ko ba o sasali ka? Pag di ka sumali, yaman ako, di ka sama, sama ka, hindi. Kasi dapat ramdam mo, dapat feel na feel mo siya. Alam mo, sa totoo lang, nung pagsali ko sa MLM, sa totoo lang, pag nakita mo ako, naku, Diyos ko, maniwala ka sa akin, nagtatatalon ako sa harap ng mga crowd. Doon pa lang hindi pa ako nagpe-present, marami na nagpe-pay-in. Baliw yung upline nyo, baliw. Sa totoo lang, pag nakita mo ako nung kabataan ko, Diyos ko, grabe talaga. Kaya bago pa lang ako, sumikat na ako dun Bakit? Sa ingay ko. Kasi bakit wala kaming upline Di ba? Nagmamam kaming ganyan, di ba? Tapos ang lalakas mag-ma'am dun, dami nila, di ba? Kanino group yun? Upline natin yan. Kanino nga bang grupo yan? Ilan lang kami. Simula na talaga nag-iingay ako, sumikat yung pangalan ko. Kailangan pala maingay. Tama? Bakit po mga kaibigan? Kasi agila. Di ba? Ang agila, napakadalang mo makita yan. Correct. Pero alam niya kung nasaan yung kapwa niya. Agila. Ako niyo po? Agila ba kayo? Yes! Baka nag-isip, ano nga ba ang agila? Adik kayo niyo. Ako niyo po? Tama? Gigil na gigil, buang na buang, excited po yan. Halos ayaw niya gabi. Sa totoo lang. Kami nga, kulang na kulang sa akin yung 24 hours. Alam niyo ba, pag-uwi ko sa Manila, pag-uwi ko,
Diba? 18. 19, may big day ako. 20, may big day ulit ako. 21, training na namin. Nung training namin, mag-ikot na ako sa Mindanao. Pagbalik ko, UAE na ako. Kulang na kulang yung 24 hours per day ko. Pag ikaw, sobra ang 24 hours mo, sinyalis yan. Sino rito sobra ang 24 hours? Diyos ko, mapatawad ka sana. Ang taong gustong yumaman, kulang na kulang ho sa time. Pag tinignan nyo yung itinerary niyan, ganito pong itinerary niyan. Ano ba yung itinerary? May mga itinerary po ba kayo? Meron, wala? Meron. Patay. Hindi po pwedeng nasa Facebook po. Hindi rin po pwedeng nasa cellphone. Hindi po pwedeng ang prospect list mo nasa cellphone. Kasi A pa lang, ayaw mo nang mag-browse. Tama? Dapat po nakasulat. Punong-puno po yung schedule mo niyan. Tuesday pa lang, meron ka na schedule ng Thursday. Meron ka na schedule next week, puno na po yan ang schedule mo. Punong-punong-punong-puno po yan. May schedule ka sa umaga, sa gabi, hapon, tuloy-tuloy po ang schedule mo yan. Pag ganyan po yung nangyayari sa inyo, signs na po yan. Nakikita ka ng malaki. Pero pag tinignan itinerary mo, empty to, empty to, empty to, empty to, abay, sinyalis din po yan. So, wow! I have 4 activities in 1 month! Pahirap ho to. Nagigets niyo po? Nakuha niyo po? Ngayon, tanungin mo ngayon. Kaya pala, oh? Di ba parang nananampal? Yung mga nasampal, okay lang ho yan. At least nagising ka. Tapos tinatanong mo, di ba ako yumayaman? Lambun na ako din yayaman. Paano kaya yaman? Wala kang ginagawa. Naintindihan niyo po? Subukan mong pumasok sa opisina mo, ganito din ang ginagawa mo. Sigurado bukas, fired ka na. Tama? Sa work mo nga, di ba may ginagawa ka na? Ano sabi sa'yo? Gawin mo pa to. Ang sagot mo, thank you, sir. Di ba? O, ito pa, sipag-sipag mo. Ito pa, para sa ito. Mamamatay ka din, sir. Tamali. Di ba? Yumaman yung company, ikaw. Ganun pa rin. Tamali. Tama. Ngayon, ba't mo dapat sipagan dito? Alam mo ba't mo dapat sipagan dito? Kasi hindi ho to para sa ibang tao. Ang pinag-uusapan ho natin dito, pangarap mo. Bakit sa work mo, sipag-sipag mo, hindi sa'yo? Ito, para sa'yo, tinatamad ka. Doon sa mga empleyado ngayon, huwag mo na kayo magre-resign. Sabado po ngayon eh. Sa Lunes na. Nakuha niyo po? Malinaw? Yes! Naintindihan niyo ba ako? Yes. Nagigets niyo? Yes. Imaginein mo, alam na alam mo pala na para yumaman ka, kailangang agila ka. Isa sa mga signs, kulang ka sa schedule. Kulang na kulang ka sa time. Nakuha niyo po? Kaya pag sobra to, wala kang result. Tama? O, agila si A. Okay? Sing gigil mo, sing excited mo, sing baliw mo. Pag nakuha mo to, mag-invite ka pa rin. Pero pa isa-isa lang ulit yan. Pero tuto ka na dito sa kanya. Bakit po? Si upline, ikaw to. Lahat ng invite ni A, dapat ikaw magpipresent na. Si upline na magko-close. Ako nyo? Titiyap si upline, pipresent si A, si ikaw, ko-close ni upline. Teamwork po yan dapat. Kaya dapat yung presentation ni upline, kinabisado mo para pag-present mo rito, kokopyahin ni A, hanggang pababa yan, kopyahan lang po yan. Isa lang ang presentation natin dapat. Hindi po pwedeng paiba-iba. Pag isa-isa lang ho ang presentation natin, mabilis po yung duplication natin. Bakit? Ang business natin ay multiplication. Pag magmumultiply, kailangan na duplicate. Malinaw po? Malinaw po? Malinaw. Yan. Okay? Pag si A ngayon, nag-invite, may nag-join, ganyan, pero may na-invite na nag-join, sing gigil nyo si B.
Siya na magpipresent sa lahat ng invite ni B. Ko-close niyo yan, i-close ni upline. Ipapollow up mo, ipapollow up ni upline, papollow up ni A, papollow up mo din. Tulungan yan hanggang ilalim. Nako niyo po. Ngayon, kailan ka mag-stop mag-recruit? Pag nakuha mo na yung pamaris mo. Halimbawa, si Zay. Katulad siya ni A na Agila. Ulitin ko ha. Pag nakuha mo na si Zay, katulad mo ng Agila, excited, gigil, buang, huwag ka munang mag-recruit. Sir, paano yung mga na-invite ko na gustong mag-join? Kung gusto niya muna mag-join, pag-joinin mo na siya, spill over mo na lang sa baba, pero ang kailangan niya munang gawin, huwag muna mag-invite, paaral mo muna yung business. Ulitin ko, huwag mo munang pangimbitahan. Bakit po? Kasi pag humataw yan, dito pa lang sa dalawa, kulang na ang time mo. Anong point? 80% of your time, i-focus mo sa dalawang Agila mo muna. Kung naka 7 heads ka man, okay lang yan. Di ba? Ganyan 7 heads, di ba? O, naka 7 heads ka, okay yan. That's good business. Ngayon, ang titirahin mo muna dyan, wag muna to mga to. Ito lang munang power left at power right. Yan lang muna. Ikaw hanapin mo yung dalawang Agila mo muna. Okay? Ganyan pong pag-network. Kaya ikaw, dinirect mo lahat. Imagine mo lahat kay direct ko. Nag-meeting tayo. Home party tayo. Sabi nyo, lahat tayo, Lunes home party. Paano ko gagawin nyo? Mag-isa lang ako. Ano mangyari? Wala. Aayaw siya, aayaw. Sabi niya, home party niya ako. Oo nga, sabi niya, home party tayo. Sabi niya nga, home party tayo eh. Nag-quit lahat. Kamali. Ano mangyari? Yung 7 na yon, negative na. Yung mga nire-recruit namin, nakakausap nila, hindi na magjo-join. Bakit? Kami nga pinangakukuhan. Pinangakuhan kami. Tapos invite ka, papangakuhan ka din yan. Ano nangyari? Nasira yung market mo. Mali. Kasi ito pag nakakuha rin, mag-stop din yung mag-sponsor. Palalim po yan. Nakupin nyo na to, burahin ko lang. Para mas maintindihan nyo. Burahin ko ha. Nagigets nyo po to? Ganyan yung dapat nyong gawin. Okay? So, ito yan. Di ba ikaw to? Si A, si B. Assuming naka-3 sa palalim ha, di ba? Pag nakuha si A, hahanapin niya rin dalawang alas niya muna. Pag nakita nila yan, ito, stop din mag-sponsor yan. Ikaw, stop ka rin mag-sponsor. Stop din mag-sponsor. Go deep na yan. Kasi after mong mag-numbers game, yung mga pending mo, mga prospect dyan, hayaan mo lang muna, i-park mo lang muna yan. Kung gusto man nilang sumali, pasalihin mo lang. Pero, wag mo munang pag-iimbitahan. Paaral mo muna yung business sa kanya. Anong gagawin mo? Halimbawa, ako yon, ako to. Downline ko siya, di ba? Halimbawa, downline ko ano mo? Si Lynn, downline ko si Lynn. Di ba? Tapos si Ma'am, anong pangalan ni Madam? Si Ma'am Emmy, bago akong downline. Sa lahat ng lakad ko, sasama ko si Ma'am Emmy. Ang role lang niya muna, kung paano ko ginagawa yung business, aralin niya muna. Nako nyo? Pag nagpe-present ako ganyan, papracticing ko na si Ma'am na mag-share. Share muna. So, anong si-share? Ang si-share niya, yung totoong story ng buhay niya. Gusto ko kukwento nyo yung totoong story ng buhay nyo. Diba? Yung totoong story ng buhay nyo. Yun ang gusto. Sorry. Saan ba to? Okay na. Nakuha niyo po? So, dapat po totoong story. Ano kwento nyo? Totoo. Ayoko na hindi totoo. Sa network ko po, gusto ko totoo kukwento nyo. Kasi most of my downline, totoong story ang kinukwento nila. Bakit po? Kasi pag totoong sinasabi mo, nararamdaman ng kausap mo na totoong sinasabi mo. Bakit? Hindi ka paiba-iba ng kwento. Tama? Ganyan pong mangyayari dyan. So, after mag-numbers game, nagdi-dip na ho tayo. Nagdi-dip na yan. Pag ganyan ang nangyayari dyan,
Oh, ganyan lang yan. Kala mo, di ba? O, kala mo mabagal yan. Pag ganyan-ganyan yan, no? Alam mo nangyayari dyan? Later on, ito may paying isa. Tigi isa lang paying yan. Isa. Ilan yan? 8. Dito may isa. 7. Kesa 7 lahat ang paying mo, direct mo. Yan, no? Sanay lahat mag-present dyan. Ang tawag dyan, multiplication. Ako niyo po? Kaya pipiliin mo yung alas mo. Bakit? Kailangan kasi yung direct mo kumita. Hindi po pwedeng hindi sila kikita. Ngayon, yung mga ibang invite mo dyan, na kaibigan din ni Zay, hindi mo dapat i-direct sa yan. I-spill over mo yan sa kanya. Ba kami, magkakaibigan kami. Hindi ko sila pwedeng i-direct pareho, although ako nag-invite. Pagtutuhugin ko na yan. Bakit? Para team up na sila agad. Para pagkukunin nila isang kaibigan namin, 3 kami kumakausap. Paano ba naman hindi mababaliw yan? 3 kami nagpe-present. Di ba? Ang susunod namin kunin yung pang-4 namin kaibigan. 4 na kami magtotok. Mababaliw hindi. Mababaliw yan. Bakit? Tuhog kami, oh. Anong punto dyan? Tapos na isang linya mo agad. Tapos na rin isang linya ni Zay. Oh, ngayon, sino rin-recruit niya rito? Other group of friends naman niya. Na hindi kagrupo nito. Dito, other friends niya. Ito, kamag-anak mo. Di ba? O kaya, buong pinsan mo. Sa mother side. O kaya sa father side. Ganyan lang. Alam mo, yung isang account natin, 2.7 million. Anong kailangan mong gawin? Palalimin mo ng todo. Kasi pag marami nang sanay mag-present ng business doing the same thing, alam mo mangyayari dyan? Lalalim ng lalalim yan. Lalalim ng lalalim yan. Ang mangyayari sa'yo ngayon, dati 7 lang, magiging isa, siyam na. Nako niyo po? Ganito ba ginagawa nyo ngayon? Hindi. Di ba? Paramihan ng direct. Nako niyo po yung fault? Nako niyo yung fault? Gusto ko ganito yung pattern nyo. Kaya dapat kung magkakateam kayo, sa linya lang yan. Di ba? Halimbawa ako, nag-invite ako. Halimbawa, si mamang ang down ko dito. Lahat ng friends namin, sa kanya ko lahat bibigay yon. Kami dalawa magre-recruit ng pero bibigay ko lahat sa kanya. Halimbawa, friend namin si madam, sa kanya susunod niya. Hanggang pailalim yan. Kaya tapos agad sa linya ko. 2 linya lang po to, binary po to, hindi to MLM. Sa MLM, kailangan marami kang direct, di ba? Sa binary po, 2 lang direct mo muna, okay na. Pagka yumabong na tong 2 linya mo na to, di ba naka 7 heads ka? Tsaka mo paglaruan nyo sa loob. Tsaka dito, isa ulit dyan. Palalimin mo ulit yan. 2 bangga ka na dyan, no? 1.5, 1.5. Kada pasok dito, 3,000, 1.5, 1.5. 1.5, 1.5, 1.5. Yan po yung sinasabi na multiple effect. Anong ginawa mo? Pinakita mo muna to. Sino man babaliw dito sa recruit mo na to? Alam mo ba man babaliw dyan sa recruit mo? Hindi na ikaw. Itong 2 na to. Bakit? Kasi itong 2 tao na in-invite mo, kumita. Alam mo sabihin niyan, mamaniwala ka lang sa upline natin. Alam mo, grabe po yung upline natin na yan. Dahil po sa kanya, kumita ako ng malaki. Lahat lang nasasabihin ni upline, sundin mo kasi yun lang ginawa namin kung ba't kami kumita ng malaki. Ano mangyari? Susunod po yan. Nako niyo po? Kaya dapat kayong mag-a-upline, araw-araw kayo nagmi-meeting. Alamin nyo sino yung mga prospect dito, saan kayo pupunta. As in, araw-araw po talaga yan. Commitment mo na yan sa pangarap mo na pag nag-MLM ka, araw-araw nyo na itong gagawin. Hindi pa pwedeng gagawin mo lang ito pag gusto mo. Gagawin mo lang pag naisipan mo. Dapat you're committed to do this business every day talaga. Kasi pag hindi ka nakapag-networking ngayong gabi, ngayong araw na ito, nangangati ka. Yung parang pag hindi ka, naku, kasi mortal sin to, hindi ako nakarating sa office, dapat ganun ang dating ho nito. Naku niyo po. Kasi kung ikaw nag-networking, hindi ka nakarating dito, okay lang sa'yo, naku, malayo ka pa nun. Dapat hinahanap-hanap mo siya. Dapat addict ka na dapat dyan. Kaya dapat po, nagmi-meeting kayo lagi. Dapat lahat kayo meron itong itinerary. Nililista nyo sino yung mga new prospects. Di ba? Sino yung mga new prospect mo na na-invite mo na nakausap? Sige. Sino naman yung for follow-up or closing? Nakalista rin yan. Sino yung mga magpe-pay-in na? At sino yung bagong pay-in? Yung mga bagong pay-in, may meeting yan. Goal setting yan. Go-goal set mo yan. Eto, tutulungan nyo mag-follow up yan. Minsan, pinupuntahan pa namin sa bahay yan. Di ba? Eto mga tong for follow-up na to, lahat kami pina-follow up namin yan. Kami mag-a-apply. Kung sino yung downline yan, tulong-tulong kami nagpa-follow up yan. Bakit? Kailangan maramdaman ng new member natin na tulungan tong business na to. Which, yun naman talaga yung concept ng MLM, tulungan. Hindi pwedeng uunahin mong kumita sarili mo. Kailangan kumita yung downline mo bago kumita. Pag hindi kumita yung downline mo, hindi ka kikita. Later on, hindi na kayo magkikita-kita.
Nakuha niyo po? Naintindihan yung sinasabi ko? Nakuha niyo po? Sa una nakakalito to, pero dapat lagi niyong gagawin to. Pero ang basic ito ho. So, hindi po pwedeng hindi nyo aralin. Kaya, mag-invest ka talaga ng time to learn. Kaya dapat kayo dito, mag-meeting kayo lagi. Practice nyo. O, ikaw, o, ini ka, talk. Isa-isa yan, talk. Intro, talk. Practice lahat. Isa magpa-practice. Dapat isang presentation lang talaga yan. Nakuha niyo po? Isang presentation lang dapat. Hindi dapat pa iba-iba. Naintindihan niyo po? Kasi pag paiba-iba, wala hong multiplication. So, yun yung dapat nating gawin. Di ba? Naintindihan niyo na po to? O, medyo okay na, nakuha niyo na to? Yes. So, nakita niyo na po yung dapat gawin. Kasi hindi ho po pwedeng dadirect mo lahat. Hindi mo kayang tutukan yan. Kaya dapat iti-team up mo kung sino yung ka-close niya. Hanggang sa lumalim na po yan. Ngayon, paano ba mag-goal setting ng 10,000? Burahin ko to ha. Okay lang? O, ano bang goal setting dapat ng bagong sali? Pag bagong sali yan, siyempre mag-goal set ka. Ano sabihin mo? Goal ko 20,000. Goal ko 30,000. Paano mo hit yung 30,000? Di ba? Parang masyadong broad, di ba? Alam mo, kayang-kaya po initially ng mga first time dito, kahit yung bagong sali yung 10,000. Pero paano mo i-goal set yan? Ang goal setting po dyan, ganito. Halimbawa, ikaw to, paano ba kitain yung 10,000? Para makita nyo muna. Ikaw to, may in-invite ka, assuming si A at si B. Diba? Pag ikaw na-invite dyan, meron kang 1,000, 1,000, 1,500. So, meron kang 3,500. Tama? Pag nag-invite to, nag-invite siya, merong 1,000, 1,000, 1,500. 1,000, 1,000, 1,500. So, ito meron 3,500 din. Kaya lang, left and right mo yan, di ba? Meron kang 1,500, 1,500. Meron kang 3,000 pesos. Tama? Pag ito nag-invite, meron kang 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. 6,000 po yan. So, magkano yan? 12,500. Okay? So, ito yung clear scenario kung paano tamaan yung 10,000 pesos. Actually, lampas pa nga siya. Tama? Ngayon, paano gagawin mo ngayon pag nagne-network ka? Paano tamaan yan? Ganito po ang goal setting. Burahin ko to ha. Paano? Assuming February 1 ngayon. Assuming lang. Yung mga member mo sumali ngayong February 1. Pag sali ng February 1 yan, anong immediate goal niyan? Kailangan ba ang goal niya agad yan, 10,000? Hindi. Ang first goal lang niya, pag sali, hahanapin muna yung 2 alas niya. Kailangan makita to. Ito yung ultimate na dapat niya munang makita. Gaya sinabi ko, para makita yan, marami ka talaga mai-invite. Pero alam mo, sa totoo lang, lahat ng bagong sali, madaling nagkakaroon ng 2 downline. Tama, mali? Di ba? Lahat ng bagong sali? Ang bilis niya makukuha itong 2 tao na to. Alam mo ang dahilan kung ba't nawawala to? Kasi sa sobrang excited mo, ang dami mong pinapayin. Ang tendency, ito na palang nakuha mong una ay 2 agila na, kaya lang, nawalan ka ng time sa kanila. Eh, syempre, bago sila, ano ma-expect mo? Kaya ba nila mag-present? Kaya magpaliwanag? Hindi. Ano mo nangyari? Dahil nakita nilang wala kang time, nag-stop. Hanap ka na naman. Anong gusto mo? Lagi kang maghahanap? O alagaan mo muna yung nandyan? At maklasify mo na agila yan? Kasi kung di mo naklasify mo na sila agila o hindi, malalaman mo naman kung user lang sila ng system eh. Pero pag agila, alam mo yan eh. Tama, mali. Alam mo yan, alam mo bakit? Katulad mo yan eh. Nakuha niyo po? Kaya pag nakuha mo yung 2, ito yung first goal mo. Alam ba, ikaw to, downline kita. Ma'am, di ba? Sabi ko, ma'am, ang goal natin itong month na to, 10,000 yung check mo. Ito yung first check mo sa MLM. Pero bago tayo mag 10,000, ang goal muna natin, ma'am, hanapin natin itong 2 muna to. So, hanapin natin yung 2 alas niya. So, paano yan? Sasamahan ko siya sa lahat ng activities niya. Pupuntahan namin yung prospect niya. Diba? Dito sa prospect list niya, susulat niya sa akin yun. Ito, prospect ko. Sige, invite natin pa isa-isa. Bago siya mag-invite, bibriefing ko na siya. Mamaya, pag in-invite mo yan, ititiap mo ako, ABC rule. Kwento mo lang yung background ko, paano tayo nagkakilala, ba't natin itong ginawang business. After nun, ako na bahala mag-present. So, ganun yung cycle nun dapat. Titiap mo ako magpe-present sa kanya. Okay, ako rin na magko-closing. Habang ginagawa ko, copy, learn, and multiply. Naintindihan niyo po? So, ito yung goal namin. Pag nakuha na namin itong isa na to, at hindi pa namin nakikita to, automatic itong isang nakuha niya,
i-goal set na namin yan. Assuming, pumasok siya ng second week na nakuha namin ito. Ito pa lang si B, same concept yan. Ulitin ko, duplication. Dapat pare-pareho kayo ng sinasabi. Ha? Pare-pareho kayo ng sinasabi, pare-pareho kayo ng structure, pare-pareho kayo ng goal setting sa kanila para mabilis ang duplication. Pag nakuha mo to, i-goal set mo naman si B. Paano kuhanin yung 10,000 niya? Assuming second week ng February mo siya nakuha. Alam mo, hahanapin din ni B with the help of you and your upline. Hanapin yung dalawang alas ni B at habang ikaw hinahanap pa natin yung A mo, booking talaga tayo ng schedule. Talagang pupuntahan natin sa bahay yan. Magbubook ka ng mga schedule sa mga friends mo. Bakit po? Ang goal ko as upline, kung upline ka, ang goal mo, turuan makita ang A group niya. Huwag kang papayag na yung downline mo, hindi niya makita yan. Ikaw magpupush sa kanya. Hindi ako papayag. Hanapin natin yung A mo na yan. Dapat this month, whatever it takes, ang goal mo, tamaan natin yan, tirahin natin, pagtulungan natin yan 10,000 mo. Dapat pinupush mo yung downline mo. Alam mo bakit? Kasi kung di mo siya pupush, hindi niya alam yung business eh. Anong point? Ikaw talaga magpupush sa kanya. Naintindihan niyo po? Yes. Ganyan pong gagawin mo. Hanggang sa makita ni A yan. Assuming nakita ni A, pak, o, di ba? Nakita mo na yung alas mo. Pagsasabayin mo na yan. Si A at si B, nakatarget din yan on the second week ng February, 10,000 din ang check niya hahabulin hanggang katapusan. Pero, hahanapin muna natin yung dalawang alas ni A at B, tulong with uplines. Kung tuhog-tuhog kayong upline, tutulungan nyo talaga siya. Booking na schedule, upline, dito kayo, kami dito sa kabila ha. Hanapin namin sa kabila. O sige, puntahan namin si ganito yung prospect niya. Samahan mo to, puntahan niyo yung prospect niya. Talagang, ano yan, synergy talaga ang operation nito. Hindi to single-handedly. Kasi pag ginawa mo to single-handedly, wala. Ngayon may paying ka, bukas wala. Ngayon paying ka, bukas wala. Sunod, wala ka na. Nahon niyo po? Palagay mo, pag ganito yung trabaho nyo, excited about isa? Yes. May tulungan? Yes. Kasi ang goal nyo bawat isa, may hit yung bawat target. Alam mo, gawin nyo to conventionally, maniwala ka sa akin, daming check dito. Hindi mo kailangan napakaraming direct. Hindi mo kailangan napakaraming direct. I tell you. Yung mga direct mong iba, later on mo na-recruiting yun. Alam mo, yung mga na-invite mo hindi sumali, pag nagka-resulta ka, maniwala ka sa akin, makita lang sa Facebook yung result mo. Sila na mismo magpiping sa'yo. Pag may nakita ka na ng dalawa mo, natuto ka muna. Spend 80% of your time teaching them, helping them na gawin yung business ng tama. Nagets niyo po? Nagets niyo po? Yes. Ganyan po yan. Alam mo, pagdating na third week, alam mo gagawin mo? Itong dalawa lang ito, di ba nakuha ni A yung dalawang alas niya? Tingnan mo mangyayari dyan. Chain effect yan. Ito si A, si B, yung dalawang downline niya. Ang goal lang yan, third and fourth week. Ma'am, sir. Aba, ma'am, sir. Sila yan, di ba? Ma'am, ngayon po kasi, third and fourth week na ng February. Ang goal po natin, ma'am, para next month, March, ang goal po nyo, yung 10,000 check nyo po, ngayon pong third and fourth week, ang goal lang nyo pong 4, di ba? Siyempre, hindi mo sabihin 4, di ba? Yung mga kausap mo, hanapin yung dalawang alas nila. Doing the same thing. Samahan nyo to, sinamahan nila to, nakita nyo? Group effort yan. Tama? So, pag ginawa nyo po yan, at the end of the day, itong mga to nakakuha ng 10,000 yan. Pag nakuha nito yung 10,000 nilang cheque, nakuha nito yung 10,000, ang cheque mo po, alam mo magkano cheque mo? 20 mil po yung cheque mo. Kaya doon ka maglalaro on your first check talaga, doing the proper goal setting with your team, 20,000 magiging cheque mo dyan. Nakuha nyo po? Teamwork talaga to. Hindi pwedeng hindi teamwork. Hindi mo dapat gawin to individually. Dapat team. Team effort talaga siya. Naintindihan niyo po? Kaya dapat gabi-gabi nagmi-meeting to. Ito mag-a-apply na to. Saan lakad natin ngayon? Saan tayo bukas? Sino ba? Talagang ano yan? Naka-team effort talaga to. Naintindihan niyo po? Ito po yung gagawin nyo. As in, araw-araw po talaga to. Ngayon, kung hindi nyo po gagawin to, yung resulta nyo po maliit talaga. Ako na nagsabi sa inyo. Pero kung nakaganito ho kayo, expect nyo, babaha tao dito. Tsaka synergize talaga yan kasi tulungan talaga siya. Nakuha nyo po? Huwag kayo mag-individual effort.
Mahirap pag individual airport, di ba? Nang babalik, ikaw mag-isa. Tama? Imagine may kausap ako. Downline niya. Apat tayo nandito. Dito yayaman ka, sabi niya ba? Oh, grabe, totoo. Siya nga. Ay, nako. Sabi ko sa mo. Grabe. Tama? Nako niyo po? Mabilis, hindi? Mabilis. Ang tawag po dyan, team effort. Malinaw? Malinaw. Gagawin o gagawin? Gagawin. Gagawin o gagawin? Gagawin. Kaya dapat lahat may goal. Kaya mamaya mag-bubble chart kayo. I-bubble chart nyo na, ikaw, hanapin natin dalawa mo. Ganun agad. Yun lang goal. Malinaw na malinaw, di ba? Napaka-specific. Ano ba sabi? Pag nag-set ng goal, dapat smart, specific, measurable, realistic, with time-bound. Napaka-specific niya, no? By hook or by crook, dapat yan. Upline, downline, by hook or by crook, hit natin yung dalawang alas mo. O sige, set ka, puntahan natin yan. Samahan mo, baybayin nyo talaga yan. Bakit po? Alam mo naman sino pupuntahan mo, kapwa mong Pilipino. Tama, mali? Tama. Babaybayin mo talaga yan. Pag na-hit niya yan, alam mo, excited ka, hindi? Alam mo yung downline, pag na-hit niya, naku, ganun din yan. Ay, ganito ginawa namin, i-apply, tirahin natin yan. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Yes. Ganyan po ginagawa ni Noel Urbano na downline niya. Si Nams Pulong, ganyan po. Yung bago kong direct po, sa Olonga po, yung barkada ko, ayoko siyang mag-join. Sabi niya, wala kang choice, pare, bababa mo ako dito. Nag-join na ako. Last year pa siya gustong mag-join, hindi ko pinag-join. Pare, member na ako, pare, nag-join na ako. Meron na akong 3 kit, hindi ko pa na-encode. Sabi, saan ka bumili? Eh, dyan, sa online, bumili ko. Nagpabili ako dyan, nandito na yung kit ko. Encode mo na ako. Wala akong choice, in-encode ko. Kay January, mahataw ako. Nagne-network ko noong January. May recruit ko siya rito, 4. Dito. Mamamit ko, mga classmate namin nung high school. Baliw. Sir, I have a question, sir. Sige, ma'am. Di ba pag binary is, you only have 2 direct, so you said that you can have more than 2. So, paano ma-pair if... Later on, ganito yon. Good question. Good question. Good question. Di ba? Yung sinasabi, maganda yung ganyan ang iisip, di ba? Hindi natutulog. Di ba? Naka 7 heads ka. Tama? Oh. Di ba? Ganyan ba, ma'am? Yes. Ito yung sabi mo, multiple slash, di ba? No, what I mean is, more than 2 yung direct na... Ay, spill over mo yon. So, hindi pwede na Naka-direct referral lang sa'yo. dalawa lang dapat. Hindi. Kahit marami ka talaga invite. Ito, yung tanong pala niya, iba. Sorry. Yung, Isa pang tanong niya, ganito. Sir, paano yan, di ba? Isa lang yung slot ko, pero marami ako invite. Tama? Ngayon, halimbawa, si B at si A yung invite mo. then may C. Oo. Then, invite mo ngayon si C, friendly B, dito mo dudugtong. So, hindi pwede na you will have third leg. Hindi, binary lang kasi, ma'am. Then, sir, paano if you have A, B, and C, then si C... Sa baba? Sa baba na. No, it's not my question. Si C is hindi networker. Then you know na si A at saka si B networker. Pero mas nauna si A na Okay. join. Okay lang yun. Pwede ba i-float muna si C? Hindi, wag. I-join mo na. Kasi hindi mo gusto i-direct kasi alam mo hindi yan mag-move. Ba't mo ni-recruit? No, my friend ka lang. Kasi ano pa sir, hindi ko pa na-explain sa kanya yung yung system ng UPS kasi ngayon lang kami nag-UPS. Agad. Mami, explain. So, categorize pala user at saka... Hindi, ito yung kanina binabanggit ko. Meron kasi nag-join lang. Yeah, so, Mary Jane kasi, gusto lang. na yung alam mo na hindi ito power leg. Hindi, yung, May pera lang kasi kayo. alam mo, maniwala ka sa akin, kadalasan, yung kala mo hindi power, yun ang power. Hindi pa lang nagigising. Pero pag may gusto kang Hindi, okay lang, idugtong mo lang sa kanya. Pero pwede mo ba siya i-float sa wait kasi gusto ko yung isa talaga ang... Ay, hindi. Pwede, mo siya. pwede naman yun. Pwede naman yung sinasabi niya, para lang sinasabi niya kasi, para may katulong ako mag-assist, yung sinasabi mo, di ba? Kasi meron kasi ako, ano lang siya, yung personal niya, ayaw niya ng networking. Pero binibusiness niya. So, nagre-remit siya, nagtitiketing siya. So, hindi siya networker. So, wala siyang ang point nun, hindi siya magre-recruit. Ikaw mag-spillover ka na naman doon. Pag sa spillover mo, merong networker. Pero doon sa hindi nagne-networker, may kita ka doon sa residual income.
O mababaliw, ganito ako na, ma'am. Mababaliw yun, ma'am. Di ba sabi niya ganyan, di ba, dinownline mo, di ba? Tapos nakita niya, oy, ba't meron akong downline? Mare, yan yung sinasabi ko sa'yo. Ano yun? Pag nakuha mo yung isa, may 1.5 ka dyan. Ay, gano'n may 1.5. Nagre-recruit yun, ma'am. Kaya kung sino yung nauna, isa lang mo dyan. Isa lang mo pa rin. So pag nag-quit yung other leg mo, pwede eject. Ay, hindi. Nandun na rin. Wag naman negative, ikaw naman. Kasasali lang, ejection na. Masyado pala ito mag-verdict eh. Pumunta ikaw, malayo bansa, then decided hindi na mag-join, Hindi. nakapay na. Hindi, pwede mo namang i-resell yun. Pwede mo ibenta yung system. Pwede ibenta. Pero ganito po yon. Halimbawa, ikaw to, di ba, downline mo si A and B. May recruit ka pa si C. Mag-spill over lang po kayo kay B at A sa isang side lang po. Yung pares po, siya papares dyan. Hindi nyo po bibigyan yung downline nyo ng left and right. Isang side lang. Para i-workout niya yung kabila. Yung po ang purpose ng spillover. Okay? Halimbawa si A, naging strong leg mo na si B, mag-spill over ka man ng kay A, pababa naman sa isang side naman niya. Pero paparisan niya yung kabila, siya magre-recruit dito, hindi ikaw. Okay? Ito, nakuha niyo ma'am yung, ano? Kaya kahit na friend mo yan na user lang, okay lang yan ma'am. Kasi later on ma'am, sasama naman siya training sa'yo eh. Pag nakita niya lumalalim yan, lumalabas yung interest niya ma'am. Ganun po. Dagdag income sa'yo yan kasi magre-recruit yan ma'am. Ako, di pa. Infinity ba ang commission or may... Infinity po yan ma'am eh. As in? Oo, infinity. As in, paano kumita yung GPS pag infinity? Meron pong safety net nang included dyan. Oo. Hanggang 60 match po tayo eh. Pero yung So 60 match, ikaw lang. hindi, 60 match. Kahit yung buong grupo mo, 2,000 na, 3,000 na. 60 pair? 60 match a day. 60 Ah, a day. A day. 90,000 po yan a day. Yes, 60 pares isang araw. Mm. Oo. So bali... 90,000 po siya. Kaya yung iba, ito naman yung isa yung sinasabi ko kanina, para lang makuha na rin ni Madam, bago pala si Madam eh. Halimbawa kasi, paano yan, ang dami kong recruit, 8. Yung iba nagmo-multiple slots, di ba? 7 is kinukuha. Pero ganun man, nag-8 slots ka man, nag-7 slots ka muna, wag mo po munang lagyan to. I-priority mo munang lumalim tong linya mo na to. Tulungan mo po yung recruit mo. Kung may 8 kang recruit, na magkakaibigan, pag linya natin yan. Ganito ho dapat structure nyo ha. Hindi lahat, ba tayo magkakaibigan tayo? Lahat po yun. Kaya po nagkukulapse ang network. Kasi greediness po ang tawag doon. Wag mo unahin kumita sa downline mo. Pag kumita ang downline mo, tulungan yan hanggang ilalim po yan. Multiple effect yan. Pag sinimulan mo ng tama, hanggang dulo ho yan tama. Nakuha niyo po? Ganito po siya. So later on, paano ko naman Sir Manny, lalagyan yung gitna ko? Pag kumikita ka ng malaki, malamang resign ka na rito. Tama, mali? Tama. O, dito mo nare-recruitin, ba, taga Batangas ka, isang grupo ng taga Batangas, dyan na yan. Diyan ka na magta-3,000, 1,515. Tama mo? Yung friend mo sa Batangas, yung buong kakilala mo doon, sanlinya lang sila, pak! Masayang masaya siya doon kasi siya lang kausap mo. Duplication. Parang nagparami ka ng franchise outlet niyan. Kada isang bukas mo dyan, nagbukas sa pangapat dito, franchise outlet yan. Kaya, spend time. Spend time teaching him everything about the business. Ulit-ulitin mo lang yung Arnel, mababaliw ka dito. Bali na nga ako eh. Alam mo, kaya matagal ako mag-build. Alam mo, direct kita? Matagal sa akin talaga yung why. Yung direct ko, matagal kami mag-invite si Dane Liwanag, di ba? Yung binabaan namin, kailan parang binabaan yun? Last month pa. Puro kami lang na nag-uusap. Sabi ko, pare, huwag ka mo lang mag-invite. Gusto ko malaman, seryoso ka ba o hindi. Kasi kung di ka seryoso, pare, ayoko mag-spend ng time sa'yo. At ayoko rin mag-spend ka sa akin ng time. Gusto ko sold out ka bago mo gawin to. Gusto ko pag sinabi mo itong gagawin mo, pag tinawagan kita, anong oras ng gabi, pag sabi ko dadaan ako dyan, may meeting tayo, magme-meeting tayo. Para kailangan mo mag-commit sa akin. Kasi magkukommit ako sa iyo eh. Kasi kung busy ka pare, busy din ako. Pare kung tatrabawin mo to pare, tatrabawin ko yan para sa iyo. Kung hahatawin mo yan, hahatawin ko yan para sa iyo. Pag nagbigay ka ng 100% pare, 101% yung bibigay ko sa yung time ko. Kaya kailangan ko malaman yung commitment mo kung gusto mo o hindi. Ngayon, pag sinabi mo gusto pare, sinasabi ko na yung mga gagawin namin. Pare dito, mag-i-invite. Dito, marereject ka. Pare dito, tatawanan ka. Sinasabi ko lang sa kanya yung dadaanan namin. Hindi ho ako yung upline na para mag-join ka lang, sasabihin ko sa yung kalokohan. Hindi.
Pag downline kita at direct lalo kita, sinasabi ko na sa'yo yung dapat mong gawin at yung dadaanan natin. Kasi ayoko na yung downline mo, ganun gagawin mo. Kasi makukopya mo sa akin yan, tama? So sinasabi ko yung totoo sa kanya. Kaya bago kami humataw talaga, wala na, sold out siya. Kahit naharangan na si Bat yan, pag sinabi ko may meeting, nandun yan. Kahit may kudita yan, pag sabi ko dito yung magmi-meeting tayo sa lampasan ng kudita, pupunta yan sa meeting ko. Bakit po? Papayamanin ko siya. Tama? Kasi kung busy siya, mas busy ako. Kung marami siyang ginagawa, mas marami akong ginagawa. Tama? Nako niyo po. Dapat ganun po yung commitment mo sa downline mo. Tsaka pag nag-schedule ka na sa downline mo, wala nang cancelan yon. Unless talagang major emergency yung nangyayari sa'yo. Pero pag sinabi mo, darating ako dyan, darating ka dapat. Yung time, napakahalaga ng time. Kasi ang investment natin sa networking, ulitin ko sa inyo, hindi ho yung perang nilabas mo. Kala mo yung nilabas mong 4998, yun ang investment mo. Hindi yan ang investment mo dito. Ang investment mo ho rito, yung oras na gugugulin mo to learn everything about the business and how to do the business in the right way. Naho niyo po? Katulad ng ginagawa nyo ngayon, di ba nakakaingit? Kasi iba namamahinga ngayon. Namamasyal. Pa-shopping-shopping. Di ba gagano lang yun, no? Next time. Next time. Bakit di mabili? Tama? Tama, mali. So, ikaw ngayon nag-i-invest tayo ngayon. Nag-i-invest tayo. For what? To learn because we're dealing with our dreams. Nako niyo po? Malinaw? Malinaw? Malinaw. Gigigets nyo? Yes. Oh. Yes. Ganito po yan. Pare, paulit-ulit lang to. Paulit-ulit na lang. Pero ang pinakamadalas dito, meeting with upline. Gabi-gabi yan. Gabi-gabi. Check mo to. Check nyo yung goal. O, ilan na lang kulang natin? Nagbibilang kayo niyan. Ilan na lang kulang natin? Ilan na lang kulang natin? O, isa. O, tara. Ngayon na. O, tawagan mo na, magtawag ka dyan. Kung sino hindi makakatanggi sa'yo, tirahin na natin ngayon. Di ba? Pare, nasabay ka na ba? Oo, darating ko lang. Pak! Ay, ba't pinatay? Tapos kakato ka na. Pare, dito na kami, pare. Bakit ayaw sumipot, di ba? Pinuntahan nyo na sa bahay. Tama, makakatanggi, hindi. Ang maganda niyan, may hapunan pa. Oh! Tama, mali. Kasi nung nire-recruit mo, ay pare, namatay yung tuta namin eh. Ay, pare, yung pusa naman na namatay. Tama? Okay, tawag mo. Pare, sa bahay ka na ba? Oo, pare, kasi gabi na, pak. Hello, pare. Tapos kakato ka na bigla, oh. Pare, nandito na kami, pare! O, di ba? May magagawa? Wala. Ang tawag po dyan, goal getting. Naintindihan niyo po? Yes. Kung di madaan sa santong tawagan, sa santong puntahan na aabutin yan. Naintindihan niyo po? Ang pupunta ko kayo doon, siyempre kaibigan ka, di ba? Pag kaibigan ka, haharutin ka. Isasama mo yung apply mo. Bakit? Siya didiga. Pare, ikaw na lang talaga. Pare, ikaw na lang. Hit ko na yung gogo. Pare, ikaw na lang eh. May magagawa. Sino ba? Pare, siya yung upline ko. Tama? Siyempre, pagka magkaharap na kami, maghaharutan pa ba? Hindi na. Siya nadidito. Pare, alam mo, ikaw na lang kulang ng kaibigan mo. Hit na niya yung target niya. Pag ganun yung mga closing mo, ano sasabihin nito? Nang na pare, kinidnap mo ko, pare. Tama? Tama, mali. Tama, di ba? Pag may goal ka, you do it whatever it takes. You set a goal, achievable. Achievable, hindi. Sa ilalim nyo, simulang iset yan. Ang laki ng cheque mo. Kaya kumita ng milyon. Kasi mga bago magtataka, paano ka kumita ng daan-daan libo eh? 10,000 lang yung pinag-uusapan natin ngayon. Imagine mo pumasok dito, 10 tao. Dito pa lang 20 na. Dito another 20. E di dito 40 na. 40 1.5, ilan yan? Di ba? 60 milyan. Tama? O paano sa ilalim susunod? Doing the same thing. Kaya nga copy business, multiply eh. Nakuha nyo na. Kaya huwag kang magbibibidan, dami kang pinipresentan, puro direct mo. Eh pare, dami ko direct! Yun, patay lahat. Tama, mali? Okay, dapat team ka. Pag nagpe-present ka, ba downline kita? Watch and learn. Pare, watch ka ha. Diba? Bago ang direct si ma'am. Meron akong 2 linya. Gusto niya talaga. Alam mo, watch and learn lang siya sa akin. Tapos kung sino makaka-close yung sa 2, doon ko siya iti-team up.
Kasi iba pag may katag team ka. 'Di ba? Imagine mo naglalakad ka, papunta sa pinakamagandang lugar na puntahan mo mag-isa ka. Kahit sobrang ganda nun, mababalik ko mag-travel. Ganda doon, grabe. Solo ka, pagdating doon, baliw ka na. Tama? Pero pag dalawa kayo nagbabaliw, ay, paano pagdating natin, anong gagawin? Ay, oo, pare, ganito gagawin. Hindi pa kayo nakakarating, buang na kayo. Tama, mali. Tama, di ba? Imagine mo, isa ka. Tatawanan ka na nakakita, ay, may sira ulo, oh. Ay, baliw. Tama? Pag dalawa kayo nagkukwentuhan, alam mo mangyari? Law of attraction. Kung bakit kayo excited, yung tao nakakating, bakit kayo excited yung dalawang yon? Anong sabi? May recruit, 3 na kayo ngayon. Tama? Ganun po ang concept ng MLM. Multiply, copy, and learn. Malinaw? Malinaw. Kaya ang gagawin nyo ngayon, 1 hour na tayo, no? Ganun po yung gagawin nyo. 1 hour and 47 minutes. Ganun po yung gagawin nyo. Paulit-ulit po to. Mami, na-present mo na ba yung tamang presentation? Wala na, mama, wala na magpe-present dito na hindi ganun yung presentation. Para lahat ng atin, yun ang makikita ulit. Pag yun at yun ang makikita, madaling ma-multiply? Yes. Madaling makopya? Yes. See? Pag paiba-iba, alam mo yung matin, mababaliw. Ano kaya business doon? Hindi ko maintindihan eh. Tama? Naintindihan niyo po? Oh, alam niyo na ngayon, ba't kayo tumatagal? Nakaw niyo po? Bakit? Pagalingan kayo ng pagalingan. Dito po hindi ka dapat magaling. Dapat magaling kang mangopya. Kung sa school, bawal mangopya. Dito, cum laude ka. Huh? Nakaw niyo? Tama? Oh, yan po ang sikreto. Kaya ngayon ka-classmate ko, galing mangopya, di ba? O, tama kinopya niya, mas mayaman sa akin. Cute lang ako. Ha? Nakaw niyo po? So, apply niyo ito, mga kaibigan. Mamaya, mag-bubble chart ho kayo. As a team na, mag-usap na kayo sa team. Tapos kung may mga papiin ka na ngayon, tingnan mo na sa structure mo, sino talaga yung dalawa na to. Identify mo muna to. First thing you need to do is to identify sino yung dalawang agila mo ngayon na tutulungan mo. Nakaw niyo po? Doon ka mag-i-spill over. Nakaw niyo? Basta ang spill over, sang side lang. Puro sang side lang. Alam mo, pag tsumekit yung dalawan to, maniwala ka sa akin. Katulong mo na yung mambaliw sa recruit mong si D. Sila na nang babaliw nyo. Alam mo, grabe to. Ay, grabe yan siya. Mabubuang ka. Pag sali na to, hindi ka... Bakit po? Kumite. Tama? Pag hindi kumita to, wag kang magjo-join. Oo, papangakuan ka lang yan. Nagigets niyo ba? Gusto niyo ba ganon? Hindi. Hindi, di ba? Gusto niyo helping one another to achieve one common goal, our dreams. Ako niyo pa? Yes. So, yan lang muna. Ha? Kasi, pagod na ako eh. Ha? Ako pa. Ha? Okay. Hindi, ano pa, Arnel, ano yan? Panoodin niyo yan as a team, yung video. Panoorin niya sa team. Tapos, tuwing magmi-meeting kayo dito, ang bibilangin niyo, halimbawa, download mo si A. Titignan mo agad, saan na yung dalawa mo? A, saan na yung dalawa mo? O, yan na, okay. Scheduling kayo niya, ito, dapat yung dalawa mo na saan, hanapin nyo. Although maraming may nag-pay in dyan na kasi nag-pay in lang, katulad ng kinukwento ni Madam kanina, nag-pay in kasi gusto lang, okay, i-line up mo pa rin yun. Pero ang priority mong tutukan, nabigyan ng 80% of your time, yung mga nagmamadaling yumaman. Kasi yung mga yumaman at kumita na, yung mga susunod dyan, yung mga dati naggamit lang ng system, nakita lang may yumaman, mag-a-active na po yan. Makaka-attract ka na. Nakaw niyo po? So later on po, yung mga recruit nyo, hindi na rin taga Singapore, mga taga ibang bansa na din, or yung sa Pilipinas, saan yung... Saan yan? Naintindihan ba niya? Oo, diba? Nakaw niyo po? Kaya po marami akong downline na mayayaman na. Actually, kahit sa Pilipinas, pumunta kayo sa Pilipinas, marami akong downline doon na nasa iba't ibang MLM company, mga trainer po yung mga direct ko. Yung pangalan ko, kasi marami akong downline na trainer ho talaga ng iba't ibang company ngayon, na mga successful din talaga. Kasi po, basic lang yung pattern ko, pero effective siya kasi tulungan talaga kaming lumaki. Hindi kami payabangan, pagalingan, pasimplihan ho kami. Kasi the simpler, the better, the more duplicatable. Nakaw niyo po? So, ganito yung dapat natin gawin. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong lahat.